Kaya mo to, Devon. Huwag kang kakabahan. Walang mangyayaring masama. Pagpapalakas ni Devon sa kanyang loob. Naroon siya ngayon sa tapat ng isang mamahaling hotel room kasama ang 5 pang dancer. Sila ang napiling sasayaw para sa isang bachelor's party. Hindi dapat siya sasama sa racket na yon, ngunit napilitan siya upang mabayaran ang utang ng kanyang ama na 15,000. Nakasuot siya ng sexy na nurse uniform dahil yun ang theme na gusto ng groom. Kinulot niya ang kanyang buhok sa eleganteng paraan at naglagay din siya ng makeup. Devon, tara na. Naghihintay ng mga boys sa loob. Aya sa kanya ni Myla, ang leader nila. Tumango siya rito at sumunod na. Kumatok si Myla sa pinto at sinalubong sila ng isang lalaki na napakalaki ng ngisi sa mga labi. Nandito na mga chika babes. Hiyaw ng lalaki sa mga kasama sa loob. Maya-maya'y pumasok na sina Devon. Medyo madilim ang lugar at dinig na dinig niya ang mapang-asar na hiyawan ng mga lalaki habang naglalakad sila papasok. Muntik nang malukot ang mukha niya nang makita ang groom na pinagtutulungan ng mga kasama nito na painumin ng alak. Guys, the girls are here! Naghiyawan sa tuwa ang mga lalaking naroon at saka umupo sa kani-kanyang pwesto sa sofa upang panoorin na sina Devon sa inihandang dance number. Nag-umpisa silang sumayaw ng mabagal at nakakaakit. Maya-maya'y napansin niya ang isang lalaki sa gilid na tahimik lang na sumisimsim ng alak sa hawak nitong shot glass. Nakatuon ang mga mata nito sa kanyang direksyon at hindi man lamang ito lumilipat ng tingin. Bawat galaw niya ay pinapanood ng lalaki at ngumingisi pa ito sa kanya. Bigla tuloy siyang nakaramdam ng hiya, ngunit inudyukan siya ni Myla na lapitan to. Nauna na ito na puntahan ang groom at sinayawan ito sa harap. Diyos ko, ano ba itong pinasok ko? Grabe namang makatitig ang lalaking to. Kung hindi ko lang talaga kailangan ng madalian na pera, hindi ako papayag sa ganito. Ani Devon sa kanyang isip. Wala siyang nagawa kung hindi lapitan ng lalaki. Pabilis na pabilis ang tibok ng kanyang puso hanggang sa huminto siya sa mismong harap nito. Kaagad itong tumayo at ngumisi sa kanya bago nagsalita. What's your name, miss? Hindi sumagot si Devon. Tila nahipnotismo siya ng mga mata at ng presensya ng lalaking kaharap. Bukod sa matangkad ay napakagwapo nito sa malapitan. Mula sa may kasingkitan nitong mga mata, sa makakapal na kilay, sa matangos na ilong at sa mga labing mamasa-masa na tila nagyayaya ng hagkan nito. Dahil nakatuon ang atensyon niya sa nakakaakit na itsura ng lalaki, hindi niya namalayan ang pagyuko nito sa kanyang muka. Nagdikit ang kanilang mga labi ngunit kaagad niya itong itinulak palayo at sinampal. Ano ba? Bastos ka! Huwag mo akong hahawakan ulit ah! Galit na sigaw niya rito na nagpatigil sa kasiyahan. What the hell is your problem? Singhal nito sa kanya nang makabawi mula sa pagkakasampal ni Devon dito. Marahas nitong inilapag ang hawak na shot glass sa mesang nasa gilid at paulit-ulit na napamura habang hawak ang pisngi. Anong problema ko? Ang usapan, hindi ako hahawakan at mas lalong hindi ako hahalikan. Pero ikaw, bastos ka. Singhal niya pabalik dito. Devon, anong ginagawa mo? Ano ka ba? Mariing gulong sa kanya ni Myla habang hinihila ang kanyang braso. Ngunit hindi siya nagpatinag. Nanatili siyang nakatingala sa lalaking humalik nang walang paalam sa kanya. Screw this. Kaya nga kayo nandito para pasayahin kami. Malaking ibinayad ko tapos sasampalin mo ko ng ganun-ganun lang. Natameme si Devon. Doon niya napagtanto na ang lalaking sinampal niya ay ang sinasabi ni Myla na nag-sponsor ng bachelor's party na yon. Kumayom ang kanyang mga kamao. Nagawa na niya. Nasampal na niya ito. Wala na siyang magagawa. Binastos siya nito at hindi niya yun palalampasin at kailangan niyang manindigan para sa sarili. Wala akong pakialam kahit ikaw ang nagbayad sa amin. Hindi mo pa rin ako dapat hinalikan. Matapang niyang katwiran. You're unbelievable. Nandito ka kasi kailangan mo ng trabaho, di ba? Trabaho niyo na i-entertain kami. Pero hindi kasama doon ang hawakan at halikan mo ako. I can do whatever I want, woman. I can kiss you whenever I desire to. Kaya nga malaki ang rate niyo, di ba? Mas lalong nag-init ang ulo ni Devon. Hinawakan niya ang magkabilang balikat ng lalaki at tinuhod ang pagkalalaki nito. Napahiyaw ito sa sakit. Napuno ng mga singhap ang buong kwarto na galing sa groom at iba pang mga kaibigan nito.
Ang mga kasama niya ay halos malaglag ang panga nang makita ang kanyang ginawa. Oh, damn it! Inis na bulalas ng lalaki habang hawak ang kayamanan nito at namimilipit sa sakit. Nilapitan ito ng nag-aalalang groom at hinatak naman siya ng mga kasama niyang dancer palayo. Sinermonan siya ni Myla nang makalabas sila roon. Puwisit ka, Devon! Bakit kailangan mong gawin yun? Dahil sa'yo nasira lahat. Wala akong pakialam, Myla. Hindi ako sumama dito para mabastos ng kahit sino. Alam mo kung sinong problema dito? Kayo! Sinabi niyo sa kaibigan kong si Dahlia na hindi ako hahawakan at sasayaw lang ako. Wala siyang alam na ganito pala ang pinasok niya. Hindi rin kasi alam ng kaibigan niyang si Dahlia na hahawakan o hahalikan siya. Ito ang nagsuhestyon sa kanya ng racket na yon. Kaya pala 20,000 ng rate na inalok sa kanya ng mga ito. Hindi naman talaga yun ang trabaho niya. Waitress siya sa isang resto bar at napilitan lang siyang sumayaw upang hindi makulong ang lasinggero niyang ama na nanira ng mga gamit sa isang bar na worth 15,000. Hindi ko sinabi dahil alam kong maraming maarte na katulad mo, Devon. Hindi naman talaga ikaw ang dapat naming kasama. Saling pusa ka lang kasi nag-back out yung isa naming kasama. Tapos sisirain mo pa ang trabaho namin? Kung ayos lang sa inyo na ginaganon kayo ng mga lalaki, pues ibahin niyo ako. Paano ka naman maiiba? Pareho lang naman tayo na ginagamit ang sariling katawan para sa pera. Singit ng kapwa niya dancer na si Hazel. Tahimik itong tao at ngayon lamang nagsalita kaya nagulat siya sa sinabi nito. Anong sinasabi mo, Hazel? Hindi ba ikaw yung nasa viral video? Natigilan si Devon. Sinalakay ang kanyang dibdib ng matinding kaba dahil tila alam nito ang kanyang sikreto. Anong viral video? Nanginginig ang boses na maang niyang tanong. Hindi mo ba talaga alam ang tinutukoy ko? Noong unang kita ko pa lang sa'yo nakilala na kaagad kita. Nanahimik ako kasi akala ko magkapareho tayo. Pero naiinis ako ngayong naririnig kong nagmamalinis ka. Walang malinis sa atin, Devon. Kaya hindi bagay sa'yo na sabihin na iiba ka. Kung tutuusin, mas nakakahiya ka. Kasi yung pagiging marumi namin, nakatago. Ikaw, pinangalandakan mo sa buong mundo ang pagiging marumi mo. Nanigas si Devon mula sa kanyang kinatatayuan habang nanginginig ang kanyang buong katawan. 3 years ago, sa halagang 10,000, nagawa niyang ibenta ang sarili dahil sa matinding pangangailangan. Hindi niya alam na kinukuhanan na pala yun ng video at pinakalat ng hayop na lalaking kliyente niya. Nagawa niya yun dati dahil katulad ng palaging nangyayari, nalasing ang kanyang ama noon at napaaway sa isang bar. Muntik na nitong mapatay sa bugbog ang kaaway. Nagsampa ito ng kaso laban sa kanyang ama at dahil ayaw niyang makulong ito, naghanap siya ng pampiyansa at kumapit sa patalim. Kahit dumadaldal pa ang mga kasama niya, iniwan niya ang mga ito. Ayaw niyang naaalala ang pangit na parteng yun ng buhay niya. Nagawa lang niyang bumangon noon para sa kanyang inang si Mercedes. Ngunit wala na ito ngayon dahil namatay ito sa sakit sa puso. 1 buwan pa lang ang nakararaan. Dahil sa lalim ng iniisip, namalayan na lang ni Devon na nakababa na siya sa lobby ng hotel at muntik pang mabundol ng isang kotse pagdating niya sa labas. Napaluhod siya sa pavement dahil sa sobrang panlalambot ng kanyang tuhod. Miss, are you alright? Anang boses ng isang may edad na lalaki. Naramdaman niya ang tunog ng pagsara ng pinto ng kotse na muntik nang makabundol sa kanya. Sunod niyang narinig ang mga yabag nito na papalapit sa kanyang kinaroroonan. Miss, nahagip ka ba ng kotse ko? I'm sorry. Let me help you. Tinangka nitong hawakan siya ngunit mabilis niyang niyakap ang sarili sa sobrang takot. Huwag mo akong hawakan. Parang awa mo na. Dahil sa pinagsama-samang problema, humagulhol siya at hindi pinansin ang lalaking nasa harap niya. Maya-maya'y naramdaman niya ang pagyakap ng mainit na tela sa kanyang balikat. Inangat ni Devon ang kanyang mukha at nakita na isang coat pala yon na galing sa lalaking nasa harap niya. Tumingala siya rito at nakita ang nag-aalalang mukha nito. Sa tansya niya, nasa 50 years old na ang lalaki. Come here, Iha. Hindi ako masamang tao. Malumanay nitong yaya sa kanya habang nakalahad ang palad. Pinunasan niya ang mga luhang dumaloy sa kanyang pisngi bago tumayo. Ayos lang po ako. Hindi naman ako natamaan. Ito na po ang coat mo. No, you have to wear it. Masyadong revealing yung suot mo. May kasama ka ba?
Umiling siya bilang sagot at nagbaba ng tingin. Mukha namang mabait ang matanda at nahihiya siya sa kanyang inasal. Saan ka nakatira, Iha? I can drop you off. Pagmamagandang loob nito. Ayos lang po ako, sir. Huwag mo na akong intindihin. Ibinalik na niya ang coat nito. Aalis na sana siya, ngunit nagsalita ulit ang matanda. Are you related to Mercedes? Tanong nito na ikinalingon niya bigla sa matanda. Bakit mo kilala ang nanay ko? Mercedes Infante. So, kilala mo nga siya. Anong connection mo sa nanay ko? Sagutin mo ako. Imbes ay tanong niya. Napabuntong hininga ang matanda at binigyan siya ng maliit na ngiti. So, ikaw pala ang anak niya. Kamukhang kamukha ka niya. Pareho kayong maganda. Hindi mo po sinagot ang tanong ko, sir. Ang totoo, magkaibigan kami dati ng nanay mo nung high school. Bigla ko siyang naalala pagkakita ko sa'yo. Namilog ang mga mata ni Devon. Pagdating kasi sa nanay niya, sobrang interesado siya. Talaga, sir? Pero bakit hindi kita nakilala? I guess it's just not right to be friends with an ex, Iha. Mas lalong namilog ang mga mata ni Devon. Ex ka ng nanay ko, sir? Halis siya. Natawa ito. Anak ka nga ni Mercedes. You both have a bubbly personality. Parang kanina lang, umiiyak ka. Tapos biglang nagbago ang mood mo. Bakit kayo naghiwalay, sir? Curious na tanong niya. Mahabang usapan yan, Iha. Natatawa nitong tugon. Gustong-gusto ko lang po marinig ang kwento niyo ni nanay. Super close kasi kami kaya gusto ko talagang makarinig ng mga experience niya nung kabataan niya. At isa pa, marami po akong time ngayon. Well, kung marami kang time, we can have a coffee nearby. My treat. Napangiwi siya bigla. Nakakahiya naman po sa'yo tapos itong suot ko pa hindi ka aya-aya. Okay, I can drop you off na lang para makapagkwentuhan tayo habang nasa biyahe. Saan ka ba nakatira? Malapit lang din, sir. Dito pa rin sa bayan ng San Alfonso. Ihahatid na kita. Ibibili na lang kita ng pagkain sa drive-thru. Huwag ka nang tumanggi dahil hindi ko tatanggapin yan. Hindi ka na iba sa akin ngayon na nalaman ko na anak ka ni Mercedes. Natahimik si Devon dahil tila wala na siyang magagawa pa. Nahihiya naman siyang tumanggi. Sige na nga po. Pinasakay na siya nito sa kotse sa mismong shotgun seat. Dumaan sila sa isang fast food restaurant at nag-order ito sa drive-thru. Nahiya pa siya dahil mamahalin ang mga in-order nito para sa kanya. Ngunit dahil nagugutom na, ay hindi na siya nahiyang kainin ang mga yon habang nakatigil ang kotseng sinasakyan nila sa isang tabi. Bakit ka nga pala umiiyak kanina? Mukhang galing ka sa Cariaga Hotel. Tukoy nito sa hotel kung saan ginanap ang bachelor's party. Pinapanood lamang siya nitong kumain. Napatigil siya sa pagmuya at napabuntong hininga nang maalala ang mga hindi kanais-nais na nangyari sa kanya kanina. Huwag na po natin pag-usapan yon. Mas lalo lang ako nalulungkot. Alam ko naman na ngayon lang tayo nagkakilala, Iha. Pero gusto kong malaman mo na bilang anak ka ni Mercedes, hindi ko maiwasan na magpakita ng concern sa'yo. Huwag mo sanang masamain yon. Binigyan niya ito ng maliit na ngiti. Hindi ko naman po minamasama. Nagkaroon lang kasi talaga ako ng problema sa trabaho ko kanina. Problemado ako dahil kailangan ko ng pambayad sa... Natigil siya sa pagsasalita dahil napasobra siya sa pagkukwento. Ayaw niyang magmukhang nagpapaawa rito. Do you need a job? Tanong nito. May work naman po ako pero hindi sapat ngayon kasi may problema lang na ginawa si tatay. Hindi na talaga nagtino si Martin. Napapailing na sambit nito. Nanlaki ang mga mata niya dahil kilala nito ang kanyang ama. Kilala mo rin po pala ang tatay Martin ko? Magkakaibigan kaming tatlo noon, Iha. Nanlaki ang mga mata niya at natutop ang bibig. Love triangle? Ganda naman ni nanay. Kwento mo naman po kung ano nangyari. Sasagot sana ito, ngunit tumunog ang cellphone nito. Sinagot yun kaagad ng matanda. Hello, Mia. Yes. Ngayon na ba? Okay, pabalik na ako riyan. Sambit nito sa kausap sa kabilang linya. Nang ibaba nito ang cellphone, ay binalingan siya nito. Ihahatid na kita sa inyo, Iha. Kailangan ako sa office. Mabilis siyang tumango. Okay po. Salamat po sa pagmamagad ng loob, sir. Wala yon. Next time na lang natin pag-usapan ng nanay mo. And regarding sa trabaho mo, I can help you find a job with higher salary.
Gusto mo ba sa furniture store ko? Pwede kitang gawing sales representative. Hindi na sir. Thank you po pero wala akong alam sa mga business na yan kasi high school lang ang natapos ko at nakakahiya po sa inyo. Kung ayaw mo sa furniture shop ko, pwede kitang ipasok sa bahay. Anong trabaho naman po? Maid, is that okay with you? Mas mataas ako magbigay ng salary kumpara sa iba. At hindi lang ikaw ang gagawa ng mga trabaho doon dahil marami kayo. Napakurap-kurap si Devon sa kabaitang ipinapakita ng matanda. Nag-init ang kanyang mga mata. Sa 25 years niyang nabubuhay sa mundo, minsan lang siya makatagpo ng tao na ganoon kabait. Ano, gusto mo ba, Iha? Nakikita ko kasi na sobrang stress ka sa current work mo. I'm just offering you a better job. And you also mentioned na may babayaran ka. Ayaw kong magtanong pero alam kong kailangan mo ng mas mataas na sahod ngayon. I could give you an advance salary para naman mabayaran mo na ang mga dapat mong bayaran. Tila may mainit na palad na humaplos sa kanyang puso sa pagiging sincero nito. Gagawin mo yon, sir? Ngumiti ito sa kanya habang ang mga mata ay nakatuon sa daan. Nag-umpisa na kasi itong magmaneho. Of course, Iha. Para naman makabawi ako sa nanay mo. Pinagmasdan ni Devon ang matanda at kitang-kita niya ang kakaibang kislap sa mga mata nito tuwing nababanggit ang nanay Mercedes niya. Kaya naman hindi tuloy niya masabi dito na patay na ang kanyang ina. What? Are you accepting my offer or what? Natulala ka na riyan, Iha. Natatawa ang untag nito. Nahihiya siyang umiti rito. Nakakahiya man pero kailangan ko po talaga ng pera ngayon, sir. Tatanggapin ko po ang offer mo. Kung pwede, bukas na bukas, papasok na ako. Magpapaalam na lang ako ng maayos sa resto bar na pinagtatrabahuhan ko. Ayoko na rin kasi magtrabaho sa ganung lugar. Sure. I'll give you my contact number, okay? And let me give you a piece of advice. Don't pressure yourself so much. Masyado ka pang bata. Salamat po, sir. Sir Darwin. I'm Darwin Sandoval, Iha. Ngumiti siya ng matamis dito. Sir Darwin, salamat po ng marami. Kanina pa po tayo magkausap pero hindi ko pa nasabi ang pangalan ko. Ako po pala si Devon de Guzman. Nice meeting you, little Mercedes. Nakangiti nitong tugon na sinuklian rin niya ng malaking ngiti. Nang maihatid siya nito sa kanilang bahay, nagpalitan sila ng numero sa cellphone. Sinabi nito sa kanya na susunduin na lang siya nito bukas upang mag-umpisa sa trabaho. Tumanggi siya noong una ngunit nagpumilit ito kaya pumayag na lang siya. Hindi rin niya kasi alam kung saan ang bahay nito. Bago ito umalis, inabutan siya nito ng 20,000 bilang 1-month advance salary niya. Nagulat pa siya dahil sobrang laki para sa isang maid ang ganoong sweldo. Hindi na siya nakatanggi pa sapagkat kailangan niya ang perang yon upang ipambayad sa may-ari ng bar na gustong magpakulong sa kanyang ama. Nagpasalamat siya rito ng marami bago ito tuluyang umalis. Pagsapit ng gabi, nagpaalam na siya sa kanyang boss sa resto bar na pinagtatrabahuhan. Hindi man maganda ang pasahod nito sa mga waitress na katulad niya, naging katuwang niya ang trabaho niya roon ng 3 taon. Nagpaalam na rin siya sa kaibigang si Dahlia na isa ring waitress doon. Pwede bang ikaw na rin ang bahala na mag-abot ng pera dun sa may-ari ng bar na gustong magpakulong kay Tatay, Dahlia? Pakiusap niya habang naglalagay ito ng makeup sa mukha sa loob ng dressing room. Oo naman, Sisi. Ako nang bahala. Nagpaalam ka na ba sa tatay mo? Ang sabi mo, stay in ka sa papasukan ng trabaho. Kanina ako magpapaalam. Kanina nga nung umuwi ako, wala na naman siya ron sa bahay. Parang wala siyang ginawang kalokohan na ako naghihirap. Ni hindi man lang siya humihingi ng sorry o magsumikap man lang na matulungan akong pasanin ang problemang siya naman ang may gawa. Tingin mo gaganahan pa ba ako nakausapin siya? Saka mas maigi na umalis na lang ako sa bahay namin para hindi na ako ma-stress sa kanya. Mula nang mamatay si nanay, mas lumala pa ang pagiging lasinggero niya. Hay nako, hayaan mo Sisi. Kapag wala ako sa trabaho, titinan ko na lang ang tatay mo at i-update kita ha. Ako na rin ang magsasabi sa kanya na lumipat ka na ng trabaho at stay in ka ron. Salamat, Dahlia. Ngumiti ito sa kanya bilang sagot. Kinabukasan, sinundo nga si Devon ni Sir Darwin. 30 minutes ang naging biyahe nila papunta sa bahay nito. Ang lugar na yon ay nasa San Alfonso pa rin, ngunit hindi inakala ni Devon na may ganun kalaking bahay sa bayan nila. Pagpasok sa loob, ipinakilala siya ng Ginoo sa mayordoma na si Pilar. Matanda na ito at nasa 50 anyos na rin.
Ito raw ang magtuturo sa kanya ng mga gagawin sa loob ng mansyon. Habang ipinapakilala sa iba pang maids na naroon, nagpaalam na sa kanya si Sir Darwin dahil may pupuntahan daw ito. Dinala na rin niya ang mga gamit niya sa maid's quarter at pinagsuot na siya ng uniforme. Ngayong linggo, nakatoka ka sa kitchen area, Devon. Tuwing linggo, nagpapalit ng rota kaya kailangan flexible ka. Sambit ni Manang Pilar. Sa kitchen po ba? Ulit niya sa sinabi nito. Napakamot siya sa kanyang ulo. Kahit kasi hindi siya lumaking mayaman, hindi niya natutunan ang magluto. Wala kasi siyang oras noon upang matuto dahil abala na siya sa pagtatrabaho sa murang edad. Nagtyaga lang siya sa mga lutong ulam na nabibili sa labas. Nagluluto siya pero mga prito-prito lang at madadali gaya ng adobo. Oo, sa kitchen. Bakit? Hindi ka ba marunong magluto? Marunong po ako sa mga simpleng luto lang. Hindi bale. Assistant ka lang naman at hindi ko ang mismong cook. Ako pa rin ang in-charge sa pagluluto. Pero sinasabi ko na sa'yo ngayon pa lang, kailangan mong matutong magluto. Ang gusto ni Sir Hugo, flexible sa lahat ng gawaing bahay ang mga maid dito. Siya kasi ang nagsasala ng mga katulong dito at ikaw lang ang hindi dumaan sa kanya. Kumunot ang noon niya sa narinig na pangalan. Sir Hugo? Sino po yun? Siya ang anak ni Sir Darwin, ang totoong boss dito. Napataas ang kilay ni Devon. Akala ko po si Sir Darwin ang boss dito. Hindi po pala. Maaaring siya nga, pero mas may kapangyarihan si Sir Hugo pagdating sa bahay na to. Siya kasi ang kasalukuyang nagpapatakbo ng Santibanez Group of Companies, yung kumpanyang iniwan sa kanya ng ina niyang si Ma'am Grace. Noong nakaraang taon kasi, na-stroke si Ma'am at namayapa na. Kaya kinailangan pumalit ni Sir Hugo sa pwesto niya. Mabuti na lang at matalino at maalam sa negosyo ang batang yon. Sa edad na 30 anyos, nakaya niyang patakbuhin ang napakalaking kumpanya nila. Hindi na kwento ni Sir Darwin sa akin na may anak siyang CEO. Halos pabulong na wika ni Devon. Pamilyar sa kanya ang pangalan ng kumpanya na binanggit ni Manang Pilar. Ang Santibanez Group of Companies ay may hawak ng mga luxury hotels and resorts, prime real estate developments, logistics and shipping services, at ilang kilalang food and beverage brands. O siya, simulan mo ng trabaho mo, Devon. Wika ni Manang Pilar maya-maya. Dumiretso ito sa kusina at kinuha ang isang tray na naglalaman ng orange juice, sinangag na kanin at omelette na sobrang sosyal ng plating. Dalhin mo to sa kwarto ni Sir Hugo. Hindi siya nakapasok sa opisina ngayon dahil nilalagnat siya kahapon pa. Utos nito bago inabot sa kanya ang tray. Sige po, pero hindi po kaya siya magulat na bagong mukha maghahatid sa kanya nitong pagkain niya? Alam niyang may bagong maid dahil sinabi sa kanya ni Sir Darwin. Huwag kang mag-alala, walang lakas na magsungit yun ngayon dahil nilalagnat nga. O siya, sige na, kumilos ka na. Nasa pangalawang kwarto siya sa kaliwa. Napatango na lang siya at umakit na sa taas. Kumatok muna siya ng marahan sa pintong nakaawang. Sir, good morning. May dala po akong almusal mo. Marahang sambit ni Devon. Come in, bukas yan. Sagot nito mula sa loob. Kagatlabi niyang itinulak ng marahan ang pinto. Nang makapasok siya sa loob, dahan-dahan niyang itinulak pasara ang pinto gamit ang kanyang paa. Lumingon siya sa kama kung saan nakaupo at balot ng kumot ang kalahating katawan ng isang lalaki. Nasa hita nito ang laptop at panay ang tipa sa keyboard at hindi man lang siya tinapunan ng tingin. Are you the new maid? Tanong nito habang ang mga matay nasa laptop pa rin. Hindi siya nakasagot sapagkat napatitig siya ng mariin sa lalaki. Naningkit ang kanyang mga mata hanggang sa unti-unti niyang makilala ang pamilyar nitong muka. Ito ang aroganteng lalaki na humalik sa kanya kahapon sa bachelor's party at tinuhod niya ang itlog. Dahan-dahang nanlaki ang kanyang mga mata at nawalan ng lakas ang kanyang braso, na naging dahilan upang mabitiwan niya ang hawak na tray. Namayan niya ang malakas na ingay na nilikha ng pagbagsak ng mga babasagin sa sahig. Naramdaman rin niya ang malamig na orange juice na bumasa sa paa niya. What the heck? Kunot noon itong sambit nang makita ang nangyari sa dala niyang mga pagkain. Nang makabawi sa pagkabigla, pinagpupulot niya ang mga piraso ng nabasag na plato at baso sa sahig. Don't touch that! Awat nito ngunit huli na dahil naramdaman niya ang pagtusok ng bubog sa kanyang daliri. Aray!
Pinisil niya ang hituturo niyang nagdurugo na. Stupid. Bakit kasi hinawakan mo pa? Kinuha nito ang kamay niya. Sa pagdidikit ng kanilang balat ay tila nakaramdam siya ng kuryente na dumaloy patungo sa kanyang gulugod. Sinubukan niyang bawiin ang kamay, ngunit pinigilan siya nito. Huwag kang malikot. Baka may nakabaon na bubog dyan. Okay lang ako, sir. Sapilitan niyang binawi ang kanyang kamay at mabilis na tumayo. Why are you acting so dumb? Iritado nitong tanong habang nananatili itong nakaluhod sa sahig at nakatingala sa kanya. Napaiwas siya ng tingin sa lalaki. Gusto niyang kumaripas ng takbo. Kung bakit ba naman kasi nakita pa sila ulit ng lalaking nagnakaw ng halik sa kanya kahapon. At ang masaklap pa ay boss niya ito. Wait, you look familiar. Sambit nito bago dahan-dahang tumayo. Napaatras si Devon nang tuluyan itong makatayo sa kanyang harapan at napagtanto kung gaano ito katangkad. Tila hindi tuloy siya makahinga sa sobrang bilis ng tibok ng kanyang puso. Hindi rin niya alam ang kanyang gagawin. Now I remember. You're the woman who slapped my beautiful face. Ikaw din ang tumuhod sa... Sorry, sir. Nakangiwi at nakapikit na agap niya. Hindi ko sinasadya na saktan ng itlog mo. Sunod niyang narinig ang sarkastiko nitong pagtawa. Dumilat siya at sinilip ang reaksyon nito. Tingnan mo nga naman ang pagkakataon. Ikaw palang sinasabi ni Dad na bagong maid. No wonder kung bakit lalampa-lampa ka. From being a stripper to a maid? What a transition. Nagpanting ang tenga ni Devon. Excuse me lang, sir, hindi ako stripper. Nang makita mo ko kahapon sa bachelor's party, racket ko lang yun na hindi ko naman napakinabangan. Hindi ako binigyan ng parte ng mga kasama ko dahil nanggulo ako. Dahil ano? Hinalikan kita? Nakangising putol nito. Napalunok siya at hindi maiproseso sa utak ang dapat isasagot sa aroganteng binata. Bukod sa pinaalala kasi nito ang pagnakaw ng halik sa kanya, kitang-kita niya ngayon ang kagwapuhang taglay nito. Kaagad niyang sinaway ang sarili dahil hindi dapat siya nagagwapuhan sa isang lalaking magnanakaw ng halik. Now tell me, paano mo nakumbinsi si Dad na kunin ka bilang maid? I was wondering since last night kung bakit may kinuha pa siyang maid dahil hindi naman namin kailangan ng isa pa. Anong meron sa'yo, miss? Devon de Guzman ang pangalan ko, Sir Pugo. Yugo po pala. And you still have the nerve to mock my name? It is pronounced as Yugo. Nagkamali lang, Sir Yugo. Tao lang. Palusot niya. Sa loob-loob niya ay gusto niyang bigwasan sa mukha ang lalaki, ngunit hindi siya pwedeng magmata pa ngayon. Anumang oras kasi ay pwede siya nitong tanggalin sa trabaho dahil sabi nga ni Manang Pilar kanina, ito ang boss sa mansyon na yon. Hindi siya pwedeng maalis sa trabaho dahil nakakahiya kay Sir Darwin, lalo pat nagbigay na ito ng paunang bayad sa kanya. Do you really think na magtatagal ka rito? Sarkastikong tanong sa kanya ni Yugo. I don't even know you. Hindi mo ba alam na sinasala ko ang mga pinapapasok dito? At ikaw, hindi ko alam kung anong motibo mo dahil sila ang naging backer mo para makapasok dito. Wala akong ibang motibo. Kailangan ko lang ng mas malaking sahod at tinulungan ako ni Sir Darwin. Kailangan mo ng mas malaking sahod kaya dumikit ka kay Dad? I wonder when and where the two of you met. Hindi kasi nasabi sa akin ni Dad. Hindi ako masamang tao, sir. Nakita lang kami kagabi pagkalabas ko sa party nyo. Muntik na niya ako mabangga. Gusto ko lang talaga ng maayos na trabaho. Kaya sana, huwag mo akong pag-initan. Kalimutan na rin sana natin ang una nating pagkikita. Tumaas ang sulok ng labi nito. Why? Nahihiya ka? Bakit naman ako mahihiya? Wala naman ako masamang ginawa. Hindi naman ako yung bigla-biglang nagnakaw ng halik. Kasi kahit ano pang sabihin mo, mali pa rin ang ginawa mo sa akin. Pwede kitang kasuhan. Matabang itong natawa at napahilot sa sentido. Mukhang masama nga ang pakiramdam nito, ngunit nagagawa pa rin itong mang-inis sa kanya. This is nonsense. Ang mabuti pa, linisin mo na yung kalat mo. Turo nito sa mga kalat na nasa sahig bago muling bumalik sa pagkakahiga sa kama at nagtaklob ng kumot. Masusunod po, sir. Sarkastiko niyang tugon. Huwag mo na akong dalhan ulit ng pagkain. Wala akong ganong kumain. Pagkatapos mong linisin ang kalat mo, lumabas ka na kagad. Hindi na nagsalita si Devon at napabuga na lang ng hangin. Unang araw pa lang niya sa trabaho ngunit sinusubok na siya. Bumaba siya upang kumuha ng panglinis. Napagalitan pa siya ni Manang Pilar nang malaman na nasayang ang mga pagkain na dinala niya para kay Yugo.
Nang makabalik sa kwarto, nakita niyang tulog na si Hugo at tanging ulo ang nakalabas mula sa kumot. Maingat niyang nilinis ang mga kalat sa sahig. Maya-maya'y nagsalita ang binata habang nakapikit. Get me water. Nakapikit at namamaos ang tinig na utos nito. Napalingon siya sa paligid upang tiyakin kung siya ang inuutusan nito. Nang mapagtantong siya nga ang kausap nito ay lumapit siya rito. Kailangan mo ng tubig, sir? Marahang tanong niya rito, ngunit hindi ito sumagot. Sinalat niya ang noo nito. Naku po, ang init mo, sir. Kaagad siyang bumaba upang kumuha ng maliit na palanggana at nilagyan niya ng maligamgam na tubig. Sunod niyang kinuha ang isang maliit na bimpo. Pagbalik niya itulog pa rin si Hugo, kaya ginising niya ito. Sir, pupunasan kita ha. Sobrang init mo kasi. Mommy. Usal nito habang nakapikit pa rin. Pinagmasdan ni Devon ang mukha nito, para itong isang batang paslit na hinahanap ang ina. Nakaramdam siya ng kirot sa kanyang dibdib sapagkat ganoon din siya noong unang linggo ng pagkawala ng nanay niya. Umangat ang kamay niya upang subukang haplusin ang buhok nito. Ngunit natigilan siya at kinastigo ang sarili. Masyado kasing malambot ang puso niya at tila nakalimutan niyang masama ang ugali ng lalaki at mabait lamang ito kapag tulog. Bumuntong hininga si Devon at nag-umpisang basain ang bimpo sa maligamgam na tubig. I need water. Dinig niyang usal muli ni Hugo. Nilingon niya ito at nakitang nakaturo sa maliit na palanggana na dala niya. Sir? Tubig. Sinubukan itong bumangon ngunit pinigilan niya ito. Tubig ba, sir? Ito na. Kaagad niyang inabot sa binata ang palanggana na may lamang tubig. Ngunit laking gulat niya nang bigyan siya nito ng nanlilisik na tingin. Are you freaking serious? Ipapainom mo sa akin yan? Bakas ang inis na sikmat nito sa kanya. Nanlaki ang kanyang mga mata. Ama, malay ko bang tubig na inumin pala ang kailangan mo, sir? Tinuro mo kasi itong palanggana kanina eh. Nasa likod niya ng pitsil na may tubig. Yun ang tinuturo ko. Inis na sagot nito bago itinuro ang pitsil na may lamang tubig at katabing baso. Napapahiyang umiti na lang siya sa binata na halatang hindi natutuwa sa kagagahan niya. Sorry, hindi ko lang napansin. Medyo slow din kasi ako. Masyado ka yatang nawili na titigan ako, kaya hindi ka makapag-focus sa utos ko sa'yo. Ayos ka. Ano? Kailan kita tinitigan, Sir Hugo? I could feel your stare earlier. I was half asleep kaya naramdaman ko may nakatitig sa akin. Napasimangot si Devon at binitiwan ang bimpo na ipampupunan sana niya rito. Imagination mo lang yun, Sir Hugo. Ang mabuti pa, uminom ka na ng tubig dahil baka natuyo na ang utak mo kaya kung ano-anong pag-aasyong ang iniisip mo. Tumayo siya upang kunin ang pitchel sa side table, ngunit tumayo din si Hugo upang makipag-unahan sa kanya. Ako na. I can take care of myself. Lumabas ka na. Utos nito habang nakahawak sa kamay niyang nakahawak sa handle ng pitchel. Katulad kanina, naramdaman niya ang kuryenteng dumaloy sa pagdidikit ng kanilang balat. Kaagad niyang binitiwan ng pitchel at inis na tiningnan ng binata. May sakit ka ba talaga, sir? Bakit ang dami mong arte ngayon? Ayaw mong kumain tapos ngayon ipagsasalin na kita ng tubig biglang ayaw mo na? Can't you see? Naiirita ako sa presensya mo. Kaya pwede ba lumabas ka na? Napairap na lamang siya at nagtungo na sa pinto upang lumabas na. Nagmamagad ng loob na nga napasama pa. Pagpaparinig pa niya. Mukhang masama ang loob mo na pinapalabas kita. Why? Do you want to stay here in my room a bit longer? Mapang-asar nitong tanong. Napahinto si Devon at nilingon ang binata na ngayon umiinom na ng tubig sa hawak nitong baso. Habang ginagawa yon, nakatutok ang mga mata nito sa kanya. Napalunok siya. Pakiramdam niya'y natuyo ang kanyang lalamunan. Nakasuot lamang ng plain white t-shirt at sweatpants si Hugo, ngunit nag-uumapaw ang lakas ng dating at taglay nitong kagwapuhan sa kabila ng gulo-gulo nitong buhok. Bakit ka natigilan, Devon? Did you finally realize that my kiss yesterday was one of the best? Nakangisi nitong tanong bago inilapag ang hawak na baso sa side table at naglakad palapit sa kanya. Wala sa sariling napaatras siya hanggang sa mapasandig siya sa nakasarang pinto. Pigil niya ang hininga hanggang sa tuluyang makalapit sa kanya ang binata. Fine. I'll admit, Devon. I find you attractive kaya sa'yo lang nakatuon ng mga mata ko kahapon sa bachelor's party ng kaibigan ko si Harold. I really like the way you dance in front of me.
Tapos ngayon nandito ka sa kwarto ko at ayaw mong umalis, na parang may gusto kang mangyari. Napalunok siyang muli bago sumagot. Naawa lang ako sa'yo kasi nga nilalagnat ka, sir. Tapos ayaw mo bang kumain? Huwag mo naman sanang bigyan ng mali siya yun. I appreciate your fake kindness, pero hindi yan uubra sa akin. Wala akong tiwala sa mga tao sa paligid ko, lalong-lalo na sa magagandang babae na katulad mo. Nahigit niyang hininga nang yumuko ito upang ilapit sa kanyang tenga ang bibig at bumulong. But be careful, Devon. I eat pretty women like you for breakfast. Nanlaki ang mga mata ng dalaga, mas lalo tuloy lumakas ang kabog ng kanyang dibdib. Lalo na nang titigan siya nitong muli sa mga mata nang may nakakalokong ngisi sa mga labi. Halos 1 pulgada na lang ang pagitan ng kanilang muka. Bago pa man siya tuluyang malunod sa mga mata ng binata, inangat niya ang kanyang kamay upang itulak ito. Ngunit nagulat siya nang biglang may kumatok sa pinto at binuksan yan bigla, dahilan upang maitulak siya nito. Nasubsob tuloy siya sa matipunong dibdib ni Hugo at napahawak naman ito sa kanyang bewang upang hindi siya mawala ng balanse. Devon, bakit ang tagal mo? Ay naku po, Diyos mio, anong ginagawa niyo dalawa riyan? Hintakot na tili ni Manang Pilar nang makita ang posisyon nilang dalawa ni Hugo. Kaagad siyang bumitaw kay Hugo at inayos ang kanyang suot na uniforme. Narinig naman niya ang pagtikim ni Hugo sa kanyang tabi. Bakit ka naman bigla-biglang pumapasok, Manang Pilar? Masungit na tanong ni Hugo. Pasensya na, sir. Nagtataka lang kasi ako kung bakit ang tagal ni Devon bumalik sa kusina. Tapos madadatnan po kayong magkayakap. Tama ba yung nakita ko, ha? Manang, mali ka nang iniisip. Depensa ni Devon. Natulak ako ng pinto pagkabukas mo kaya napayakap ako kay Sir Hugo. Saka kaya natagalan ako kasi gusto ko po sanang punasan siya ng bimbo kasi ang taas ng lagnat niya. Napabuntong hininga ang matanda at binigyan siya ng nangangastigong tingin. Devon, ipapaalala ko lang sa'yo ha. Maid ka rito. Hindi ka tagapag-alaga ni Sir Hugo. Manang Pilar, huwag mo na siyang pagalitan. Ako may gusto na huwag mo na siyang umalis. Sabad ni Hugo. Mabilis niyang nalingon ang binata at binigyan ito ng nagtatakang tingin. Hindi niya alam kung bakit siya nito pinagtatakpan kay Manang Pilar. Sige na, gusto ko na magpahinga. Makakalabas na kayo. Seryosang sambit nito muli. Hindi ka ba kakain, Sir Hugo? Natapon na mga pagkain na pinadala ko para sa'yo kanina. Gusto mo bang ikuha ulit kita at ako na mismo magdadala? Tanong ni Manang Pilar habang pasimple siyang binibigyan ng masamang tingin. Hindi na, Manang Pilar. Wala akong gana. Bababa na lang ako kapag kaya ko na. Sige na. Tumalikod na ito at muling bumalik sa kama upang humiga na. Halika na, Devon. Hinatak na rin siya ni Manang Pilar palabas ng kwarto. Nagumpisa itong manermon nang makababa na sila sa kusina. Mabuti na lang at silang dalawa lang ang naroon. Hindi ka dapat nagtatagal sa kwarto niya, Devon. Wika ni Manang Pilar. Pasensya na po, Manang. Yung naabutan mo kanina, aksidente lang yun. Inaasar niya kasi ako. Inaasar? Bakit? Malapit ba kayo sa isa't isa para asarin ka niya? Kasi po... Ay nako, paano ko ba sasabihin? Nakita na kayo dati? Marahan siyang tumango bilang sagot. Napabuntong hininga naman ang mayordoma. Alam mo, Devon, magandang bata ka. Hindi ko alam kung saan ka nakuha ni Sir Darwin at hindi rin kita hinuhusgahan. Gusto ko lang bigyan ka ng payo tungkol kay Sir Hugo. Mainit ang mga mata niya sa katulad mo. Kumunot ang noo niya. Sa mga katulad ko, Manang? Bakit naman po? Tumingin ito sa paligid upang siguraduhin na walang ibang tao. Sasabihin ko to sa'yo bilang babala, Devon, at hindi para pag-usapan ng buhay ng mga amo natin dito. Noong nabubuhay pa kasi si Ma'am Grace, nagkaroon ng babae si Sir Darwin. Isa ring maid dito. Nang malaman niyo ni Ma'am Grace, nagalit siya at pinalayas yung maid na yon. Pero dahil din doon, hindi na naging maayos ang kalusugan ni Ma'am Grace. Dahil sa stress, naging workaholic siya at doon ibinaling ang lahat ng galit niya sa asawa niya. Hanggang sa bigla na lang siyang na-stroke noong nakaraang taon. Sinasabi mo po ba na si Sir Darwin ang may kasalanan kung bakit namatay ang asawa niya, Manang? Yun ang nasa isip ni Sir Hugo. Kaya nga hindi magkasundo ang mag-amang yan. Si Sir Hugo, palaging galit kay Sir Darwin, kahit wala namang ginagawa. Dumating nga sa punto na tinanggal niya sa Santibáñez Group of Companies ang ama niya. Kaya ngayon,
Nakatuon na lang atensyon ni Sir Darwin sa maliit niyang business na furniture shop. Napatango-tango si Devon sa mga nalaman. Ngayon lang niya nalaman na may hindi pala pagkakaunawaan ang mag-ama. Naaawa siya kay Darwin, ngunit hindi naman niya mahusgahan ang galit na nararamdaman ni Hugo dahil wala siya sa posisyon. Kaya Devon, gusto ko mag-ingat ka kay Sir Hugo. Pagpapatuloy ni Manang Pilar. Katulad ng sinabi ko, mainit ang mga mata niya sa mga maid. Kaya nga siya ang sumasala sa mga katulong na pumapasok dito. Kaya siya ganyan sa'yo dahil si Sir Darwin ang nagpasok sa'yo. Marahil ay iniisip niyang may relasyon kayo ng ama niya. Hindi naman po ako katulad ng iniisip niya. At saka mabait lang talaga si Sir Darwin kaya niya ako ipinasok dito. Naawa lang po siya sa akin kahapon dahil nakita niya akong lutang. Kaya muntik na niya ako mabundol. Problemado kasi ako sa pera, Manang. Naniniwala naman ako na walang mali siya ang pagiging malapit mo kay Sir Darwin. Kaya lang, kailangan mo pa rin mag-ingat sa iisipin ni Sir Hugo sa'yo. Malumanay at nakangiti nitong sambit. Sige po, salamat po sa babala. Tanging na sabi niya. Wala naman siyang ikinatatakot sapagkat alam niya sa kanyang sarili na walang mali siya ang lahat. Siguro ay iiwas na lang siya kay Hugo upang makaiwas sa mainit nitong mga mata sa kanya. Hindi rin maganda na pagkamalan siya nitong babae ng ama nito. Buong umaga siyang tinuruan ni Manang Pilar sa bawat routine na gagawin sa kitchen area. Pagdating ng tanghali, nagluto ito ng kare-kare dahil paborito daw yun ni Hugo at baka ganahan daw itong kumain kapag yun ang ulam. At dahil wala siyang alam sa pagluluto, naging tagahiwa at tagahugas na lang siya sa mga sangkap. Mukhang masarap yan, Manang Pilar. Mula sa panonood sa niluluto ni Manang Pilar, napatingin si Devon sa nagsalita sa kanilang likod. Nakita niya si Sir Darwin na napakalaki ng ngiti habang nakatingin sa nilulutong kare-kare ni Manang Pilar. Napangiti si Devon. Saktong-sakto pong uwi mo, Sir Darwin. Malapit nang maluto tong kare-kare ni Manang. Ngumiti ito pabalik sa kanya. Tamang-tama, gutom na rin ako. Kamusta ka pala rito, Devon? Ayos ka lang ba? Opo, magaling po magturo si Manang Pilar. Hindi ka naman kasi mahirap turuan. Sabad ni Manang Pilar matapos tikman ang niluluto at pinagpatuloy ang paghahalo. That's good to hear. Aakyat muna ako sa taas at magbibihis. Then we should eat. Wika ni Sir Darwin. Nanlaki naman ang mga mata ni Devon. Tayo po, Sir Darwin? Yes, tatawagin ko si Hugo at sasabay ka sa amin na kumain. Pwede ka rin sumabay, Manang Pilar. Napatingin si Devon kay Manang Pilar at binigyan siya nito ng nagbabantang tingin. Tila sinasabi nito na tumanggi siya sa alok nito. Ngumiti siya ng alanganin. Nako, hindi na po Sir Darwin. Nakakahiya sa inyo ni Sir Hugo. Saka baka magtampo yung ibang maid dito. Eat with us, Devon. Kapag hindi ka sumabay sa amin, huling araw mo na ngayon dito. Sambit ng isang boses na nagmula sa entrada ng kusina. Napalingon doon si Devon at nakitang naroon si Hugo na bagong gising ang itsura at nakapamulsa sa suot na sweatpants. Ang mga mata nito'y seryosong nakatuon sa kanya, kaya muling kumalabog ang kanyang dibdib. Hugo, don't talk to her like that. Seryosong saway ni Sir Darwin sa anak. Isang sarkastikong ngisi lamang ang isinugot ni Hugo sa ama. And why do you care? You have no business here, Dad. Katulad na lang ng pakikialam mo sa mga maid na pinapapasok ko rito. Nagpapasok ka nang hindi mo lang ako inabisuhan. Hugo, don't start. But since she's already here, Dad, I'll just keep my eyes on her. Pamabaliwala ni Hugo sa banta ng ama habang ang mga mata ay nakatuon kay Devon. Napalunok tuloy siya sa tindi ng intensidad na naibibigay ng tingin nito. Sumabay ka sa amin, Devon. Hayaan mo lang ang ibang maid. I'm the boss here so ako masusunod. Determinadong dagdag ni Hugo bago umupo sa isa sa mga upuan sa dining table. Dahil sa sinabi nito, wala nang nagawa si Devon. Nang matapos ang pagluluto ni Manang Pilar sa kare-kare, ay nakisalo siya sa hapagkainan. Naroon kasama niya si Sir Darwin, Hugo at Manang Pilar. Hindi niya pinansin ang masasamang tingin ng kapwa niya maid na nakitang kasalo niya ang kanilang mga boss. Sir Hugo, kumain ka ng kumain. Hindi ka pa umiinom ng gamot. Sambit ni Manang Pilar. Okay na ako, Manang Pilar. Naitulog ko na yung sakit ko. By the way, Devon, saan kayo nagkakilala ni Dad? Tanong ni Hugo habang nasa pagkain ng atensyon nito. Mukhang nakalimutan mo na po ata na sinabi ko na sa'yo kanina.
Baka dahil masama ang pakiramdam mo. Pero uulitin ko pa rin po, sir. Nagkakilala lang kami kahapon kasi muntik na niya ako mabangga ng kotse. Kahapon lang kayo nagkakilala? Oo, sir, kahapon lang. Then how come he suddenly took you as our maid? Kunot noong bumaling ito sa ama. Dad, can you enlighten me? Anong nakita mo kay Devon para pagkatiwalaan mo siya kaagad at hayaang makapasok sa bahay na to without even checking her background? Hugo, nagkataon na kilala ko mga magulang niya and she needs a job with higher salary, so I took her in. Yun lang ba ang dahilan? Baka naman may iba pa. Pabagsak na ibinaba ni Sir Darwin ang hawak na kutsara at tinidor. I don't like your tone, Hugo. What's wrong with my tone, Dad? I'm just asking you kung yun lang ba ang dahilan kung bakit ganun kadali kang nagdesisyon na kuning maid si Devon. There's no other reason, Hugo. So stop asking nonsense. Kahapon mo pa alam na may ipapasok akong maid pero hindi mo ako tinanong ng ganyan. Isang sarkastikong ngisi lamang ang isinagot ni Hugo sa ama bago ito nagpatuloy sa pagkain. Mahigpit tuloy ang hawak ni Devon sa kutsara at tinidor. Hindi niya gusto na nagtatalo ang mag-ama dahil sa kanya, kaya nagsalita siya. Sir Hugo, kung wala ka talagang tiwala sa akin, pwede naman ako umalis na lang. Maghahanap na lang ako ng ibang trabaho para mabayaran ko yung advance salary ko sa daddy mo. No. Sabay na sagot ng mag-ama. Nagpalipat-lipat ang tingin ni Devon sa dalawa na ngayon ay seryosong nakatitig sa kanya. You're already here so you can't leave, Devon. I told you, I'll just keep my eyes on you. Mariing sambit ni Hugo. Huwag mo na siyang pag-initan, anak. Hindi ko siya pinag-iinitan, Dad. Sa totoo lang, she's my favorite maid so far. Napabuntong hininga na lamang ang matanda. Ilang segundo ng katahimikan ang namayani bago nagsalita si Manang Pilar. Devon, naalala ko lang na nakwento mo sa akin kanina na tatay mo na lang ang kasama mo sa bahay niyo. Anong nangyari sa nanay mo? Nasa ibang bansa ba siya? Tanong ni Manang Pilar. Marahil nais nitong ibahin ang usapan upang mawala na ang tensyon sa pagitan ng mag-ama. Hindi po siya ng ibang bansa, Manang Pilar. Kamamatay lang po niya last month dahil sa sakit sa puso. Nagulat si Manang Pilar at natutup ang bibig. Nako, pasensya ka na ako na itanong ko pa sa iyo, Ineng. Ayos lang po yun. Ngumiti siya rito kahit paramdam na ramdam niya ang pagbigat ng kanyang dibdib. Devon, totoo bang wala na talaga nanay mo? Bakit hindi mo nabanggit sa akin kahapon yan? Tanong sa kanya ni Sir Darwin. Bakas ang panlulumo sa mukha nito dahil sa nalaman. Hindi ko lang po kasi alam kung paano ko isisingit yun kahapon, Sir Darwin. Ang ganda-ganda kasi ng pag-uusap natin kaya nag-alangan akong sabihin yun. Nahihiyang tugon niya. Paulit-ulit itong napalunok at binitiwan ang hawak na kutsara at tinidor. Napansin rin niya ang pamamasa ng mga mata nito. Sir Darwin, ayos ka lang ba? Tanong ni Manang Pilar. Excuse me. Tanging nasabi nito at kaagad na tumayo at naglakad paalis. Tumayo din kaagad si Devon upang sundan ito. Ngunit nang paalis na siya, biglang nagsalita si Hugo. Sit down, Devon. Tinapunan niya ng tingin ang binata. Pero Sir Hugo, why do you need to follow him, huh? Sit down and finish your food. Pasensya na, Sir Hugo. Pero siya pa rin ang nagpasok sa akin dito. May kasalanan ako sa kanya kaya kailangan ko siyang makausap. Kaibigan siya ng mga magulang ko kaya alam kong apektado siya sa pagkawala ng nanay ko. Tumalim ang tingin nito sa kanya, ngunit wala na siyang pakialam. Kailangan niyang humingi ng sorry sa ama nito. Hindi na niya hinintay na makasagot ito at mabilis na siyang naglakad paalis. Nakita niya sa bandang swimming pool ang matanda. Nakayuko ito habang nakatakip ang mga kamay sa muka. Sir Darwin? Napalingon ito sa kanya at mabilis na nagpunas ng muka. Why did you follow me here, Devon? Gusto ka lang pong humingi ng sorry kasi hindi ko nasabi kaagad na patay na si Nanay Mercedes. Ang saya-saya mo kasi kahapon habang nagkukwento ka tungkol sa past niyo. Kaya nag-alangan ako na sirain yon. Ngumiti ito sa kanya sa kabila ng lungkot na nakabakas sa mga mata nito. I understand, Devon. You don't need to apologize. Nalulungkot lang ako ngayon sa nalaman ko na wala na si Mercedes. Hindi mo lang ako nakahingi ng tawad sa kanya. Hindi ba tinatanong mo ko kung bakit kami naghiwalay? Yun ay dahil ikinasal ako sa iba, sa nanay ni Hugo.
It was a fixed marriage and I can't do anything dahil yun ang pinagkasunduan ng parents namin. So I had to leave Mercedes. But 5 years ago, nakita kami ulit. Pinadala siya ng agency dito sa mansyon bilang isang maid. Hindi namin alam na magkikita kami, kaya wala kaming nagawa kung hindi ang tanggapin yun. Ayoko siyang tagalin sa trabaho noon kasi alam ko magtatanong ang asawa ko. Mas magiging komplikado. Hanggang sa malaman nga ng asawa ko na dati kong kasintahan si Mercedes. Pinalayas niya nanay mo. Akala niya nag-uusap pa rin kami kahit ang totoo. Hindi namin sinubukan mag-usap ulit upang umiwas sa gulo. Ang buong akala ng asawa kong si Grace ay pinagtaksilan ko siya. Pero hindi totoo yun. Napahawak sa kanyang dibdib si Devon at napagtantong ang kanyang ina ang tinutukoy ni Manang Pilar kanina na isang maid na naging kabit umano ni Sir Darwin. Batid niyang naging maid nga ang kanyang ina noon, ngunit hindi niya kailanman nalaman na kay Sir Darwin ito namasukan sapagkat abala rin siya noon sa trabaho. Hindi po totoo yung chismis na nagtaksil kayo kay Ma'am Grace dahil sa nanay ko? Maingat niyang tanong dito. Nakarating rin pala sa'yo yun. Pero lilinawin ko sa'yo na wala talagang namagitan sa amin ulit ng nanay mo, Devon. Masyadong nasaktan ang asawa kong si Grace sa katotohanan na nagkita kami ulit ni Mercedes, ng babaeng tanging minahal ko ng higit sa kanya. Nanlumo siya sa narinig. Hindi niya batid na ganoon pala ang sinapit ng unang pag-ibig ng kanyang ina. Naroon ang panghihinayang sa kanyang puso. Ngunit naisip niya na kung hindi naghiwalay ang dalawa, ay wala rin siya sa mundo. I'm still happy that I met the young version of her. I'm glad to see her daughter who resembles her eyes. Nakangiti nitong dagdag kahit pabakas ang matinding lungkot sa mga mata nito. Isang maliit na ngiti lamang ang naisagot ni Devon dahil hindi niya alam kung paano pagaanin ang loob nito. Nagpaalam na ito na aakyat muna sa kwarto at hinayaan niya ito dahil batid niyang nais muna nitong mapag-isa. Pabalik na sana siya sa loob ng bahay nang harangan siya bigla ni Hugo. Where are you going? Susundan mo si Dad sa loob? Seryoso nitong tanong habang nakahambalang sa kanyang daraanan. Hindi sir, sinundan ko lang siya kanina dahil kailangan ko magpaliwanag sa kanya. Why do you care so much about his feelings? Dahil mabait siya sa akin at binigyan niya ako ng trabaho. Depensa niya, pigil ang inis sa mapanghusga nitong tono. Is that all? Sir Hugo, ano pa bang gusto mong marinig ng paliwanag? Ano, pinag-iisipan mo kami ng masama ng tatay mo? Sinabi na namin sa iyo na anak ako ng mga dati niyang kaibigan kaya siya mabait sa akin. At bilang may utang na loob sa kanya kaya mabait din ako sa daddy mo. Ano pa bang hindi mo magets doon? I just know a woman like you, Devon. And si Dad, alam na alam ko kung paano siya mabaliw sa maid na yun. Sinaktan niya ng sobra si Mommy dahil sa mga katulad mo. Kaya sinasabi ko sa'yo, hindi kita titigilan hanggat hindi kita napapalis dito. Gusto ko na nga umalis sana pero sabi mo wag na, di ba? Ano ba talagang gusto mo? Sala ka sa init, sala sa lamig. It's because I wanted to give you the benefit of the doubt. Pero ngayong nakita ko kung paano ka kumilos sa harap ng daddy ko, hindi ko palalampasin yun. Alam mo, Sir Hugo, kahit anong gawin mong pampipiga sa akin, wala kang mapapala. At hindi mo ako mapapaalis dito kahit pa ikaw ang boss ng karamihan dito. Alam mo kung bakit? Kasi si Sir Darwin ang nagpasok sa akin dito at hindi ikaw. Siya din ang nagpapasweldo sa akin. Kaya siya lang ang may karapatang tanggalin ako. Really? I don't think so. Mula nang nawala si Mommy, wala na siyang karapatan dito. Humakbang ito palapit sa kanya kaya napaatras siya. At sino nagsabi sa'yo na papaalisin kita ng ganun-ganun lang, Devon? Sisiguraduhin ko na ikaw ang kusang aalis sa mansyon na to. Sa kakaatras niya ay hindi niya namalayan na nasa pinakagilid na siya ng swimming pool. Naku po! Napasigaw siya nang magkamali siya ng tapak at nawala ng balanse. Ang buong akala niya ay babagsak siya sa tubig, ngunit naramdaman niya ang pagpulupot ng braso ni Hugo sa kanyang bewang. Kinabig siya nito palapit at tumama ang kanyang katawan sa matipuno nitong dibdib. Nagmukha tuloy na niyayakap siya ng binata. Hindi siya nakagalaw, lalo na nang salubungin niya ang mga mata ni Hugo na nakatingin ng seryoso sa kanya. Kumabog ng malakas ang kanyang dibdib at hindi nakakatulong na yakap siya nito.
I could feel your soft skin against mine, Devon. Mapang-asar nitong sambit habang ang mga matay nakatutok sa kanyang mga labi. Bago pa siya tuluyang mahipnotismo ng nakakaakit nitong pagtitig, itinulak na niya ito palayo sa kanya. "Huwag mo akong hahawakan, sir." Umismid to. I saved you. Magpasalamat ka na lang. Dahil din naman sa'yo kaya muntik na akong mahulog. Napapairap na bulong niya ngunit narinig siya nito. You're becoming feisty. I like it about you. Sige, magmatapang ka lang. Tingnan natin kung hanggang sa naabot yung tapang mo. Matapang lang ako kasi kailangan kong ipagtanggol ang sarili ko. Lalo pat alam ko na wala akong ginagawang masama. Kaya sige, Sir Hugo, pahirapan mo lang ako. Total, marami na ako napagdaanan sa buhay. Piece of cake na lang tong ginagawa mo. Kaya sige, bring it on. Tumaas ang sulok ng labi nito. Alright, tingnan natin yung tapang mo. Tinalikuran na siya ng lalaki at doon lamang siya nakahinga ng maluwag. Hindi naman ganoon kainit ngunit pinagpawisan siya ng malala dahil sa presensya nito. Pwisit ka, Devon. Bakit sumagot-sagot ka pa? Paano kapag pinahirapan ka talaga ng lalaking yun? Inis na bulong niya sa kanyang sarili. Maya-maya, tinawag na siya ni Manang Pilar. Inubos niya ang kanyang araw sa pagkakabisa ng mga gawain sa buong mansyon. Tahimik naman ang kanyang buhay sa araw na yon at sa mga sumunod pa. Naging abala din kasi si Hugo sa kumpanya. Ganoon din ang ama nito na palagi ring wala. Ang buong akala ni Devon ay nakalimutan na ni Hugo ang sinabi nito na pahihirapan siya. Ngunit isang araw ay bigla siya nitong isinama sa grocery store. Wala siyang nagawa dahil wala rin naman si Sir Darwin upang ipagtanggol siya. Sir Hugo, bakit kailangan ikaw ang bumili ng mga groceries? Pwede mo naman iutos na lang sa aming mga maid. Tanong ni Devon habang naglalakad sila papasok sa supermarket. Nakasunod lamang siya sa likod nito dahil napakabilis nitong maglakad. It's my rest day, and I want to be hands-on pagdating sa pamimili ng mga gamit sa mansyon. May problema ka ba ron? Masungit nitong sagot bago nagtungo sa mga hilera ng basket. Napakanga siya, lalo na nang isa-isa nitong isinabit sa kanyang mga braso ang 5 asul na basket. Tumaas sa mga kilay nito nang makita ang kanyang gulat na ekspresyon. What? Kaya nga kita dinala rito kasi ikaw ang magbibitbit ng mga bibilhin ko. Nakangising wika nito. Sa isip ni Devon ay parang gusto niyang bigwasan ang lalaki, ngunit nagpigil lang siya. Sir, may big cart naman, di ba? Pwede niyo na lang ang kunin natin. Maliliit na basket lang doon binigay mo eh. No, mas maganda yan. At isa pa, ubos na mga big carts. Patay mali siyang wika nito bago naunang maglakad. Napalingon si Devon sa kabilang side kung saan may nakahilerang mga big carts. Umusok tuloy ang kanyang ilong sa sobrang inis. Teka lang naman, Sir Hugo. May big carts dito oh. Talaga lang? Ang mature mo niyan, sir ah. I don't see anything. Patay mali siya pa nitong tugon habang dire-diretsyong naglalakad. Impit na napatili sa inis si Devon. Halata naman kasi na gusto lamang siya nitong pahirapan. Pwisit ka talaga, Sir Hugo. Ito na ba yon? Sige, pagbibigyan kita. Akala mo yata mapapasuko mo ako sa ganito? Pwes nagkakamali ka. Determinado niyang bulong sa sarili bago taas noong naglakad upang sumunod sa binata. Habang nakasunod dito, pabigat ng pabigat ang mga basket na dala niya. Karamihan sa mga kinuha nito ay mga condiments para sa kusina, baboy at mga manok. Mas lalong bumigat ang kanyang mga dala nang kumuha ito ng mga Incan beers. Sir, hindi pa ba tayo uuwi? Nahihirapan niyang tanong sa binata. Bukod kasi sa mabigat ang kanyang dala, ay napakabilis din itong maglakad. Hindi pa. Maikling sagot nito bago lumiko sa aisle kung saan naroon ang mga malalaking size ng soft drinks. Teka lang, Sir Hugo. Hindi ka naman umiinom ng soft drinks ha? Hala siya. Wag, maawa ka, sir. Ang bigat-bigat na kaya nitong dala ko. Ano bang palagay mo sa akin? Kargador? Napahinto na siya sa paglalakad at pansamantalang ibinaba ang mga basket sa sahig. Hinihingal na nag-inat siya ng katawan. What? Hindi pa ako tapos mamili. Angin ng binata nang makitang ibinaba niya ang kanyang mga bitbit. Hindi ka pa tapos? Ang dami na nito oh. Ang sakit-sakit na ng braso ko, sir. Reklamo niyang muli.
Imbis na maaawa, humalukip-kip lamang ito at napapailing na tumawa. Look at you. You look awful. Ikaw pa ang matapang na nagsabi na bring it on. Tapos ngayon, parang paiyakan na sa kaunting bagay na yan. Kaunting bagay? Tingnan mo nga, daig ko pang robot na basket sa mga to. Akala mo hindi kita nahahalata? Di ba yan ang hanap mo? Binibigay ko lang naman sa'yo. Ang sama rin talaga ng ugali mo, no? Bukod sa bastos ka na sa tatay mo, ang gentleman ka pa sa babae. Wala ka na ron. Hinamon mo ako, di ba? Tinaliman niya ito ng tingin. Siyempre, hindi niya hahayaang manalo ito. Magrereklamo siya pero hindi niya hahayaang sumaya ito kapag nakita siyang sumusuko sa mga pagpapahirap nito. Tumayo siya at muling binitbit ang 5 basket. Muli siyang naglakad at nilampasan ang binata na kahit hindi niya tingnan, ay batid niyang nakangisi sa kanya. Maya-maya may nakasalubong siyang 2 lalaking dicer at napatingin ang mga ito sa mga basket na bitbit niya. Ay ma'am, bakit basket lang ang dala mo? May big cards kami. Gusto mo ikuha kita? Pagmamagandang loob nito. Oo nga ma'am, para hindi ka magbitbit ng ganyan. Sayang, ang ganda-ganda mo pa naman. Pagpapakyut ng kasama nito. Salamat, ang gentleman niyo naman. Wala kasing card kanina kaya basket na lang ang ginamit ko. Anya. Akin na po yung mga dala mo ma'am, ang bibigat niyan. Tara po, ikukuha ka namin ng card at ihahatid sa may counter. Ngumiti siya sa mga ito at ibibigay na sana ang mga bitbit niya, ngunit biglang may umagaw ng mga basket. Pagtingin niya sa kanyang gilid, nakita niya si Yugo na masama ang tingin sa 2 dicer. Stop flirting with her. Go back to work. Singhal nito sa 2 lalaki. Napakamot sa ulo ang 2 lalaki at tahimik na lang na umalis. Napabuntong hininga si Devon at binigyan ng nagtatakang tingin si Yugo. Talagang gusto mo kung mahirapan, sir? Ikukuha na nga nila ako ng big cart at ihahatid sa counter tapos sinungitan mo pa. Ang sama talaga ng ugali mo. Can't you see? Ako na nga nagbibitbit ng mga basket na to, di ba? Let's go to the cashier. Ayoko nang mamili rito ulit. Ang mamahal ng mga paninda. Ang papangit na ng mga dicer. Banas nitong sambit bago na unang naglakad patungo sa cashier. Ay, iba talaga. Ang labo ng lalaking to. Daig pang may regla. Naibulong na lang niya habang nakabuntot sa bugnuting amo. Ang buong akala ni Devon, hindi na masusundan pa ang pagpapahirap sa kanya ni Yugo. Ngunit sa mga sumunod na araw ay hindi siya nito tinantanan. Naroon na pinagugupit siya nito ng matatayog na halaman sa garden kahit trabaho yun ng mga lalaking hardinero ng mansyon. Naroon din ang pagpapaluto nito sa kanya ng kare-kare na kahit hindi pa siya gaano karunong ay sinubukan pa rin niyang maperpekto ang lasa. Ngunit dahil wala siyang tagaturo, sumablay yon at hindi nakapasa sa panlasa ng binata. Sinabi ko naman kasi sa'yo na hindi pa ako masyadong marunong magluto ng kare-kare, sir. Ang kulit mo kasi. Nakangusong katwiran niya nang pagalitan siya ni Yugo dahil sa kare-kare na niluto niya. Ilang linggo ka na ba rito? More than 3 weeks. And yet hindi mo pa kabisado ang pagluluto ng paborito kong pagkain. Hindi ko nakabisado kasi abala ka na pahirapan ako, di ba? Kaya yan, kainin mo yan para di masayang. Pabagsak nitong ibinaba ang hawak na kutsara bago padabog na umalis sa dining table na kinaroroonan nila. Hindi nagulat si Devon nang kinabukasan ay may pinagawa na naman si Yugo sa kanya na hindi sakop ng kanyang trabaho. Pinagbunot siya nito ng mga damo sa hardin. Ayos lang sana yun sa kanya. Ang kaso nga lang ay biglang bumuhos ang napakalakas na ulan. Hindi siya tumigil kahit pa pinapapasok na siya ni Manang Pilar. Batid niya kasi na hindi rin siya papapasukin ni Yugo dahil gustong-gusto nito na mahirapan siya. Nang tumila ang ulan, saka rin siya natapos sa pagbubunot ng mga damo. Basang-basa ang kanyang suot na maid's uniform kaya inabutan kaagad siya ni Manang Pilar ng tuwalya at itinapis yun sa kanya. Naku bata ka, kanina pa kita sinabihan na pumasok na at umuulan eh. Paninermon sa kanya ni Manang Pilar habang pinupunasan ang kanyang basang buhok. Kahit mabunga nga ito ay mabait naman to sa kanya. Parang ang nakikita niya sa ginang ang kanyang ina. Sasagot sana siya ngunit nakita niyang pumasok si Yugo sa may salas na nakasuot pa ng business suit. Kumunot ang noon nito nang makita ang kanyang itsura. Mariin itong napapikit habang nagtatagis ang mga bagang.
Mariel! Tawag nito sa isa sa kasamahan niyang maid. Kaagad lumabas si Mariel galing sa loob ng kusina. Sir Hugo, bakit po? What the hell, Mariel? Hindi ba sinabi ko sa'yo kanina bago ako umalis na papasukin mo na si Devon dahil mukhang uulan? Napataas ang kilay ni Devon. Sinulipan siya ni Mariel na tila sinisisi siya kung bakit ito napapagalitan ngayon. Muli itong tumingin kay Hugo at napayuko. Pasensya na, Sir Hugo. Nakalimutan ko pong sabihin. Damn it, Mariel. Ang simple ng utos ko, hindi mo masunod. May tao bang nagbubunot ng damo sa ulanan? Kahit nga magsasaka sumisilong sa kubo kapag umuulan. Napailing si Hugo at naglakad patungo kay Devon. Ngunit yumuko lamang siya. Pumasok ka sa quarter at magbihis ka, Devon. Utos nito. Imbes na sumunod, nag-angat lamang siya ng tingin dito at matamlay na tumingin. Huwag ka na magpanggap na concern ka sa akin, Sir Hugo. Ito naman ang gusto mo, di ba? Ang makita ako mahirapan. Ngayon, baka makakatulog ko ng mahimbing dahil nasatisfy ka na naman. Sarkastikong tugon niya. Lumambot ang ekspresyon ng mukha nito at napabuntong hininga. Hindi na niya hinintay na magsalita ito at naglakad na siya patungo sa maid's quarter. Naabutan niya roon si Mariel na umiiyak dahil napagalitan ito kanina ni Hugo. Bida-bida kasi. Pagpaparinig nito bago naglakad palabas. Hindi na niya ito pinansin at naligo na lang siya. Pagkatapos maligo, humiga na siya sapagkat pakiramdam niya babagsak na ang katawan niya. Maya-maya ay hindi niya namalaya na nakatulog na siya. Nagising na lang siya na may naramdaman na mainit na palad na dumampi sa kanyang noo. Idinilat niya ang kanyang mga mata at nakita niya si Hugo na nakaupo sa may paanan ng kanyang higaan. Nilalagnat ka. Sambit nito. Kaagad siyang bumangon kahit papakiramdam niya ay umiikot ang kanyang paligid. Lamig na lamig siya ngunit ang kanyang hininga at pakiramdam sa loob ay mainit. Bakit ka nandito, sir? May papagawa ka? Walang lakas na tanong niya rito. Tumitig ito sa kanya ng ilang segundo bago bumuntong hininga. Hindi ka dapat nagpaulan, Devon. Bakit hindi? Ang sabi mo sa akin, magbunot ako ng mga damo sa garden at hindi ako titigil hanggat hindi nauubos yun. Yes, but I didn't tell you na magpabasa ka sa ulan. That is Mariel's fault. Huwag mo nang isisi sa ibang nangyari, sir. Kasi hindi naman magyayari sa akin to kung hindi mo ako sinasadyang pahirapan palagi. Tugon niya habang nakaiwas ng tingin sa lalaki. Isang buntong hininga lang ang narinig niya mula rito. Tiningnan niya ito at nagpatuloy siya sa pagsasalita. Hindi ko ba napapagod, Sir Hugo? Kahit anong gawin mo, kahit anong pagpapahirap na iparanas mo sa akin, hindi ako aalis dito dahil kailangan ko ng pera. Hindi mo rin naman ako maiintindihan dahil hindi ka naman salad sa pera. Mayaman ka, CEO ka, nasa iyo na ang lahat, kaya napakadali sa iyo para husgahan ng kagaya ko. Kung hindi ko lang kailangan ng pera, hindi ako magtitiis dito. Napatango ito sa kanya. Hindi nga siguro kita naiintindihan, Devon. But I know when to stop dahil hindi ako kasing sama ng iniisip mo. Talaga ba? Pero judgmental ka. Fine, oo na. Judgmental na ako. Alam mo naman na siguro kung bakit ako ganito. Dahil sa mami mo? Yes, at hindi ko hinihiling na maintindihan mo ako. Gets ko naman kung saan ka nanggagaling. Pero sana wag mong isabuhay ang ganyang ugali. Napag-iisipan mo ng masama ang mga babaeng napapalapit sa ama mo. Lalo na kung hindi mo naman alam ang totoong kwento. O Miss Mid ito. Stop lecturing me. It's annoying. Ayaw mo pala na malekturan pero nandito ka. Hindi ko rin alam kung bakit ako nagpunta dito. Imposibleng dahil sa konsensya yan, sir. Wala ka nun eh. Minsan nga naiisip ko nakampun ka ng kadiliman. I don't know. Hindi ko rin alam kung bakit ako nakonsensya, kahit na napaka-annoying mo. Ang hilig-hiling mo sumagot at mga twiran kahit na ako ang boss mo. Di ba ikaw ang may gusto na wag akong umalis? E di magtiis ka rin at mamatay sa inis sa akin. Ewan ko sa'yo, Devon. Bakit ba nga ba ako nag-aalala sa kagaya mo? Napakurap-kurap siya. Nag-aalala ka sa akin, sir? Maybe. I don't know. Sanay naman ako magpahirap ng mga taong gusto kong pahirapan. But when it comes to you, palagi akong tinatabla ng guilt. Every time I punish you, palaging nasusundan yun ng konsensya at ng pag-aalala ko tuwing nakikita kitang nahihirapan. I don't know, para akong baliw na ewan. Kahit na inis na ako sa'yo,
Heto ako, nag-aalala. Binigyan niya ito ng nang-aasam na tingin. Baka crush mo na ako, sir. Ano ako, bata? Umasim ang mukha nito. Ay, bakit sir? May amnesia ka na ba? Nakalimutan mo siguro yung sinabi mo na attracted ka sa akin nung nasa bachelor's party tayo. Napatigil siya sa pagsasalita nang mapagtanto kung gaano kasensitibo sa kanilang dalawa ang usaping yon. Naitikom niya ng mariin ang kanyang bibig habang nanlalaki ang kanyang mga mata. Fine. Since you've already opened the topic, sige, pag-usapan natin. Nakangisi nitong sambit. Nako, wag na sir. Ayoko na pala pag-usapan yan. Umalis ka na lang, baka pagchismisan pata. Natigil siya sa pagsasalita nang idikit nito ang hintuturo sa kanyang bibig upang patahimikin siya. Kumalabog ang kanyang dibdib nang makitang titig na titig ito sa kanyang mga mata. Mas lalong nagwala ang kanyang puso nang bumaba ang mga mata nito sa kanyang labi. Ngayon ko lang to aaminin sa'yo, Devon, na kahit sa sarili ko, matagal ko rin napili tinatanggi. Pero ngayon, hindi na ako magsisinungaling sa sarili ko. I like you, at hindi nakakatulong na malapit ka kay Dad. Nagagalit ako sa kanya kasi pakiramdam ko pinapalitan na naman niya si Mommy. Pero mas nangingibabaw ang pagsiselos ko na hindi ko naman dapat maramdaman. Umawang ang bibig ni Devon sa labis na gulat. Ngunit tila naging hudyat yon ng pag-anyaya para sa binata. Mabilis kasi nitong tinawid ang distansya sa pagitan ng mga labi nila. Napapikit siya ng mariin nang maramdaman ang pagsiil nito sa kanyang mga labi. Hindi katulad noong una nitong paghalik sa kanya, masuyo ang paraan ng pagsiil nito sa kanyang mga labi sa pagkakataon na yon. Maingat, banayad, walang halong pagmamadali. Tila mas naging doble ang bilis ng pagkabog ng kanyang dibdib. Lalo na nang hawakan nito ang kanyang magkabilang pisngi upang mahalikan siya nito ng maayos. Gustuhin man niyang humalik pabalik, ngunit unti-unti nang sinakop ang kanyang isip ng mga alaalang pilit niyang ibinabaon. Muling bumalik sa alaala niya ang mga senaryo kung saan nalaman niya na kumalat ang kanyang scandal video. Sinalakay ng takot ang kanyang dibdib at kaagad na itinulak si Hugo. Nagtataka siya nitong tiningnan. I'm sorry, hindi ko alam na ayaw mo. Taranta nitong sambit nang makita ang takot sa mga mata niya. Napapalunok na sinalubong niya ang mga mata nito. Sir Hugo, pwede bang wag mo akong paglaruan? Pagod na ako mapaglaruan ng mga lalaking katulad mo. Katulad ka rin nila eh. Mababa ang tingin niyo sa akin kaya paglalaroan niyo lang ako. Hahalikan ako. Ikakama ako. Tapos ano? Napuno ng pag-aalala ang nagtataka nitong muka. What are you saying, Devon? Galit ka sa akin, di ba? Pinag-iisipan mo ko na may relasyon ako sa ama mo kahit pa ulit-ulit kong sinasabi na wala at parang ama lang ang turing ko sa kanya. Tapos ngayon hahalikan mo ko? Ano ba talagang gusto mo, sir? Huwag mo naman akong paglaruan. Hindi kita pinaglalaroan, Devon. Nalaman ko na lahat kanina mula sa private investigator ko. Nagpa-imbestiga ako at nalaman ko na totoong magkakilala si Dad at ang nanay mo. Kaya siya mabait sa'yo. My father and your mom were exes, right? At alam kong hindi mo binanggit yun sa akin para hindi kita lalong pag-initan. Naging katulong dito ang nanay mo 5 years ago at nakita sila ulit ni Dad. Pinag-isipan yun ni Mommy ng masama dahil sa sobrang pagsiselos. Naging bulag siya sa katotohanan dahil mas inuna niya ang emosyon niya. Aaminin ko na naging ganun din ako. Pinag-isipan ko kayo ng masama ni Dad dahil bumase lang ako sa nakikita ng mga mata ko. And I'm sorry for that, Devon. I'm really, really sorry. Forgive me. Tumulo ang mga luha niya. Naniniwala ka na sa akin? Naniniwala ka nang wala kaming relasyon ng daddy mo? Mariin itong tumango at masuyong hinawakan ang magkabila niyang pisngi. I'm sorry, Devon. Hindi ko alam kung paano ako makakabawi sa'yo bukod sa maiparamdam ko sa'yo na gusto kita. At totoo ang nararamdaman ko para sa'yo. Sinabi ko na sa'yo na sa unang kita ko pa lang sa'yo, gusto na kita, di ba? At habang tumatagal ka rito, lalo yung lumalalim. Yung pagpapahirap ko sa'yo, pinagsisisihan ko na. Pero sinasabi rin ng puso ko na masaya ako kapag tayo lang dalawang magkasama. Nagkakaasara na parang aso at pusa. Bumuhos ang mga luha niya at kaagad na inalis ang mga kamay nito sa kanyang pisngi. Nais niyang matawa sa nalaman na gusto siya ni Hugo. Ngunit natatakot siya sa magiging reaksyon nito kapag nalaman nito ang kanyang madilim na nakaraan.
Batid niyang hindi na siya nito matatanggap kapag nagkataon na malaman nito ang tungkol sa video. Naging malinaw man sa'yo na wala kaming relasyon ng daddy mo. May mga bagay pa rin akong itinatago sa'yo na hindi mo dapat malaman, Sir Hugo. Kaya kung ano man yung nararamdaman mo para sa akin, pakiusap, itigil mo na. Hindi ako ang babaeng nararapat para sa'yo. Mas bagay ka sa kapantay mo at malinis ang pagkatao. Gumuhit ang sakit sa mga mata nito. Why are you saying that? Hindi mo alam kung gaano ka kamahal-mahal sa paningin ko, Devon. Ngumiti siya ng mapait. Masasabi mo pa kaya yan sa oras na malaman mo ang sikreto ko? I don't give a damn. Lahat naman tayo may mga sikretong itinatago, Devon. Bakit hindi mo nalang sabihin na ayaw mo sa akin? Matatanggap ko naman yun dahil kasalanan ko naman kung bakit hindi mo ako magustuhan pabalik. Hinusgahan ko ang buong pagkatao mo. Pinahirapan kita at sinaktan. Masama ang ugali ko at di ko na nire-respeto si Dad. Ano? Just tell me you don't like me. Natahimik siya habang patuloy ang pagbagsak ng kanyang mga luha. Kung pwede lang niyang sabihin na may nararamdaman din siya para sa binata, na tuwing nakikita niya ito ay sumasaya ang puso niya sa kabila ng pagiging masungit nito sa kanya. Ngunit hindi maaari. Mas gusto niyang ikubli ang nararamdaman upang hindi nito malaman ang kanyang nakaraan. Mas hindi niya kaya ang makita sa mga mata nito ang pandidiri. Ayaw din niyang mabahiran ang maganda nitong pangalan dahil lang sa kanya. Dahil sa pananahimik niya, tila iba ang naging dating niyon kay Hugo. Malungkot itong napatango. Alright, your silence is already an answer to my question, Devon. You don't like me, and that's okay. Ngumiti ito ng tipid ngunit bakas ang sakit sa mga mata. Tumayo na ito at hindi na lamang niya ito tinapunan ng tingin sa takot na baka maamin niya rito ang nararamdaman. Don't worry, Devon. I understand. Don't feel sorry. Babalik lang ako sa kusina. Nagpaluto ako ng sopas kay Manang Pilar para makain mo. Ipapahatid ko na lang dito kasama yung gamot. Inumin mo yun at magpagaling ka. Huwag ka na munang magtrabaho. Umalis na ito pagkatapos. Naiwan si Devon na tahimik na umiiyak. Wala nang masasakit pa sa pagtatago ng nag-uumapaw na nararamdaman. Ngunit iyon ang mas makakabuti para sa kanilang dalawa. Lumipas ang mga araw at linggo na hindi na siya sinubukan pang kausapin ni Hugo. Itinigil na rin ito ang pagpapahirap sa kanya. Tuwing nagkakasalubong sila, ay ngumingiti na lamang ito sa kanya at hindi na nagsasalita pa. Para sa kanya, sapat na yon basta't nakikita niya ito araw-araw. Isang araw, dumating ang dalawang kaibigan ni Hugo sa mansyon. Nag-uusap ang mga ito tungkol sa mga negosyong gustong ipatayo sa San Alfonso. Si Devon ang nag-serve ng kape sa sala, ngunit biglang nanlamig ang kanyang katawan nang makilala ang isa sa mga kaibigan ni Hugo. Katulad ni Hugo, guwapo rin ito at halatang sosyal base sa kung paano ito kumilos at magsalita. Ngunit sa kabila ng guwapo nitong muka, batid ni Devon kung gaano ito kademonyo. Ito ang lalaking nagpakalat ng video niya noon. Ito rin ang kasama niya sa video. Muntik nang matumba ang 3 tasa ng kape sa coffee table na inilapag niya dahil sa panginginig ng kanyang mga kamay. Napansin yun kaagad ni Hugo at napatingala sa kanya. Devon, are you okay? Nag-aalala nitong tanong. Hindi siya nakasagot, lalo na nang tumingala din sa kanya ang pamilya na lalaki. Unti-unting kumunot ang noo nito habang nakatitig sa kanya. Dude, are you bewitched or something? Natatawang tanong ng isa pang kasama nito nang mapansin ang pagkatulala ng hayop na lalaki. Ang nagsalitang lalaki ay kilala niya dahil ito ang groom sa bachelor's party na sinewan niya noon. Dahan-dahang tumayo ang demonyong lalaki upang magpantay sila. Umangat ang kamay nito at itinuro siya. You! It's you, right? Hindi ako pwedeng magkamali. Naniningkit ang mga matang tanong nito sa kanya. Kumuyom ang kanyang mga kamao kasabay ng mariing pagbanggaan ng kanyang mga ngipin sa sobrang galit na nararamdaman. Jacob, what's going on? Tumayo na rin si Hugo at nagpalipat-lipat ang tingin sa kanilang dalawa. Dude, it's her. I remember her. Siya yung nasa bachelor's party ko. Yung hinalikan ni Hugo. Bulalas ng isang lalaki na groom doon sa bachelor's party. Sumagot naman ng hayop na lalaki na tinawag na Jacob. Nakangisi pa. Di ako kasama sa bachelor's party mo, Harold. I was on a business trip at that time. Remember? This woman, kilala ko na siya for 3 years. It's really her.
Nakakangiti ka pa talagang hayop ka. Gigil niyang sambat kay Jacob. Tama, Jacob. Yun ang pangalan ng lalaking nakilala niya noon sa resto bar. Ang lalaking nagbayad sa kanya para sa isang gabi. Ang lalaking kinuhanan siya ng video nang hindi niya alam upang ikalat yon. Ang lalaking nag-alis ng respeto at dignidad niya sa sarili. Humisi ito sa kanya. Bakit hindi ako ngingiti? Nakita tayo ulit after how many years? 3, right? At isa pa, mas gumanda ka pa yata ngayon, Devon. Wearing that maid's uniform. Kung alam ko lang na nandito ka, matagal na ako nagpabalik-balik dito sa bahay ng kaibigan ko. What do you mean by that, Jacob? Seryosong sabad ni Hugo at pumagitna sa kanilang dalawa. Oh, hindi mo pala alam, Hugo? Naging busy ka nga pala sa kumpanya ng mami mo noon. It's because we're not that close, Jacob. At kung ano man ang sinasabi mo na hindi ko nalaman, I guess it wasn't that important. Hugo, bro, this is not about us. Alam ko naman na si Harold talaga ang kaibigan mo, and it just happened that we have a mutual friend. What I'm saying is, you weren't aware about this woman's dirty secrets. Kung ano man ang sikreto ni Devon, siya lang ang dapat na magsabi ng Jacob. Oh, but I forgot. It's not a secret anymore. Marami nang nakakita sa video na yon. Right, Devon? Tumingin pa ito sa kanya at ngumisi na parang demonyo. Hayop ka. Nagkuyom ng mga kamao si Devon at kaagad na sumugod kay Jacob, ngunit hinawakan siya ni Hugo sa magkabilang braso. Let me handle this, Devon. You have to calm down, okay? Malumanay na pakiusap sa kanya ni Hugo. Let her be, Hugo. Huwag mo siyang awatin. Hayaan mo siyang magwala. Ang hot niya lalo kapag nagagalit. Pare, pwede bang arborin ko na siya sa'yo? Nakangising paghahamon pa ni Jacob. Demonyo ka! Ang kapal talaga ng mukha mong hayop ka! Puno ng galit na singhal ni Devong muli rito. Nabura ang ngisi nito at akmang susugurin siya. Ngunit mariin na idiniin ni Hugo ang palad sa dibdib nito upang pigilan ito sa paglapit. Stay there, Jacob. I'm warning you. Singhal ni Hugo. Seriously, bro? Siyempre hindi niya sasabihin sa'yo yung sikreto niya. Ipapakita ko na lang kung anong tinutukoy ko. Mas maganda yun, di ba? Tila binuhusan ng malamig na tubig si Devon nang makita ang pagbunot ni Jacob ng cellphone nito mula sa suot na pants. I still have my own copy. Mas malinaw at mas kita ang mukha ni Devon. You should watch this. Natatawa nitong sambit at pinakita ang isang nakaplay na video kay Hugo. Nanlamig ang buong katawan ni Devon at napaluhod na lamang siya sa sahig kasabay ng pagbagsakan ng kanyang mga luha. Freaking imbecile. Dinig niyang anas ni Hugo. Nang iangat niya ang kanyang nanlalabong paningin, nakita niya ang pag-agaw ni Hugo sa cellphone at ang paghagis nito ng malakas sa sahig. Kapansin-pansin ang pangdidilim ng mukha nito na noon lamang niya nakita. What the hell, Hugo? Ano bang problema mo? Singhal ni Jacob dito. Pumagitna naman si Harold sa dalawa upang umawat. Is this funny to you, ha? Mahina ngunit mariing tanong ni Hugo kay Jacob. Kitang-kita ngayon ni Devon ang agresibong paggalaw ng panga nito, maging ang mariing pagkuyom ng mga kamao ng binata. Hindi siya makagalaw. Hindi niya maipagtanggol ang sarili. Wala na siyang lakas upang magsalita o kumilos man lang. Pinanghinaan na siya ng loob ngayong nakita na ni Hugo ang kanyang sikreto. Why are you acting that way, Hugo? She's just your maid. Bakit parang gusto mo kong patayin dyan sa... Hindi na nito natapos ang sasabihin dahil buong lakas na pumiglas si Hugo mula kay Harold at pinalipad ang kamao nito. Sa lakas nun, napasubsub si Jacob sa coffee table at naglaglagan sa sahig ang mga tasa ng kape na inilapag ni Devon doon kanina. You bastard! Papatay talaga kita! Galit na sigaw ni Hugo. Hindi pa ito nakontento at nilapitan pa ang nakasubsob pa rin na si Jacob at pinaulanan ng suntok ang mukha nito. How dare you do that to her? To hell with you! I will kill you, you piece of shit! Hindi ko siya pinilit na sumama sa akin at gawin yun, bro. Niyaya ko siya at pumayag siya kapalit ng pera. Bakit sa akin ka nagagalit kung siya mismo gusto rin na may mangyari sa amin? Damn you! Bakit kailangan mo siyang kuhanan ng video? At bakit siya lang ang nakuhanan at hindi ka kasama? You really did that on purpose, didn't you? Hinihingal na dumura ng dugo si Jacob bago sumagot. Binenta ko ang video. At ano naman sa'yo? Pinaghirapan ko ang video na yon. Bakit ko naman isasama sarili ko sa video, ha? Para bumagsak kasama siya? No way.
All I want is fun. Fun? You wanted to have some fun at Devon's expense? Mapapatay talaga kita. At kung hindi man, sisiguraduhin ko na mabubulok ka sa kulungan. Naririnig mo ba ako? I will do everything in my power to put you in place. Tandaan mo yan. Bro, tama na. Awat ni Harold. Subalit sadyang malakas si Hugo at muntik pang makawala kung hindi lang dumating ang ama nitong si Sir Darwin. Hugo, what's happening here? Gulat na tanong ng matanda. Humarang ito sa harap ni Hugo upang awatin ito. Mabuti na lang at nagawa nitong awatin ng anak dahil tila walang balak na magpapigil kanina ang binata. Marami pang nangyari at hindi na yun naintindihan pa ni Devon dahil sa pagkabigla at panlumos sa mga naganap. Nagising na lang siya sa loob ng kwarto ni Hugo. Nawalan pala siya ng malay habang nagkakagulo. Inilibot niya ang paningin at nakita niyang nasa gilid at nakaupo ang ama ni Hugo. Ngumiti ito nang makitang gising na siya. How are you feeling, Iha? Tanong nito bago tumayo upang lapitan siya. Sir Darwin, naiiyak niyang tugon. Shh, you don't have to worry. Masuyo nitong hinaplos ang kanyang buhok. Alam mo na rin po? Yes, and it's okay. Hugo is taking care of everything. Mariin siyang napapikit at nag-umpisa na namang tumulo ang kanyang mga luha. Mahal ko po ang anak mo, Sir Darwin. Pero hindi ko alam kung matatanggap niya ako dahil sa nakaraan ko. Ang hirap isipin na magmamahal ng isang kagaya ko ng isang katulad niya. Devon, he became a better person because of you. Nakita niya ang mga mali, pero natuto siyang tanggapin ang mga yun. Katulad ko, napatawad niya ako sa pananakit ko sa mami niya. At ngayon, sana mapatawad mo rin ang taong naging dahilan kung bakit mo nagawa ang bagay na yun 3 years ago. Dahan-dahan itong lumingon sa likod kung saan naroon ang pintuan at nakatayo ang kanyang tatay Martin. Paiyak na ang itsura nito at may sukbit na itim na bag sa likod. Tay? Kaagad siyang bumangon at bababa sana siya sa kama, ngunit naglakad na ito palapit sa kanya at sinugod siya ng yakap. Yumugyug ang balikat nito habang panayang haplos at halik sa kanyang ulo. Ngayon lang niya naramdaman ang init ng yakap nito magmula nang isilang siya sa mundo. Kaya naman napahagulgol siya. Anak, pasensya ka na. Pinahirapan ka ng papa mo. Sorry ha. Sorry anak ko. Patawad. Humahagulgol nitong sambit. Hindi siya nakasagot. Hinayaan niya itong magsalita sapagkat sobrang tagal din ng panahon na kinimkim niya ang mga sama ng loob sa kanyang ama. Nalaman ko na ang tungkol sa video mo anak, na hindi ko alam na may ganun ka. Bakit hindi mo sinabi sa akin? Wala rin naman po magbabago kahit sabihin ko. Akala ko nga nalaman mo, tay, kasi kumalat yun sa barangay natin. May narinig na akong chismis na ganun dati, pero hindi ko alam na totoo pala. Hindi man lang kita tinanong. Kung hindi pa ako pinuntahan ni Darwin, hindi ko malalaman ang nangyari sa'yo at kung nasaan ka. Hindi man lang kita tinawagan noong sinabi ni Dahlia na may bago ka ng trabaho. Pasensya na anak. Ang sakit makitang meron kang ganong skandal. Pero hindi kita masisisi kasi kasalanan ko kung bakit mo nagawa yun noon. Pinaglaruan ka ng lalaking yun at wala akong kaalam-alam. Pinagkakitaan ka pa ng hayop na yun. Patawad kung wala akong kwentang ama anak. Isang hagulgol lamang ang naisagot ni Devon. Yun ang pinakahihintay niyang pagkakataon. Ang makita at maramdaman niya ang paghingi ng tawad ng kanyang ama. Hindi niya ito sinisisi sapagkat siya ang kusang nagdesisyon na gawin ang bagay na yon. Walang ibang may kasalanan sa kanila kung hindi ang hayop na si Jacob. Kaya po sa susunod tay, huwag ka na maglalasing ulit. Kasi hindi naman kita matiis na hindi tulungan eh. Tatay kita at mahal pa rin kita kahit ganyan ka. Oo anak, pangako ko sa'yo. Naging ganito lang naman ako kasi pakiramdam ko hindi talaga ako minahal ng nanay mo. Kasi alam ko kahit anong gawin ko, hindi ko mapapantayan ang unang pag-ibig niya. Ang pag-iinom ang naging kanlungan ko, imbes na iukol ko ang oras at pera ko sa inyo ng mama mo. Namatay siya na wala akong kwentang asawa at ama. Kaya patawarin mo ko anak. Babawi sa'yo si Papa. Nagkaayos na rin kami ni Darwin anak. Napatingin si Devon sa likod ng kanyang ama at naroon pa rin si Sir Darwin. Ngumiti ito sa kanya at sinuklian niya ito ng isang maliit na ngiti sa kabila ng kanyang mga pagluha. Sa kabila ng mga nangyari, masaya si Devon sa kinahinatnan ng lahat.
Narito ang ama niya ngayon sa kanyang tabi upang maging sandalan niya. Doon niya biglang naalala si Hugo. Hindi ito nagdalawang isip na kalabanin ang kaibigang si Jacob para lamang ipagtanggol siya. Inilibot niya ang kanyang paningin sa kwarto upang hanapin ang binata. I'm here, Devon. Sambit ng isang pamilyar na tinig. Napalingon siya sa pintuan at kaagad na nagwala ang kanyang puso nang makitang nakatayo roon ang lalaking isinisigaw ng kanyang puso. Sir Hugo? May iwan muna namin kayo, anak. Sambit ng kanyang ama at binitiwan na siya. Maya-maya, sila nalang dalawa ni Hugo ang naroon sa silid. Umupo ito sa gilid ng kama at masuyong hinawakan ng kanyang kamay. Unti-unting nanlaki ang kanyang mga mata nang mapansin ang duguan nitong kamao. Anong nangyari sa kamay mo? Nag-aalalang tanong niya rito at mabilis na hinawakan ng kamay nito. I almost killed him. Malamig ang boses na tugon nito. Nakabaliktaran ng mainit nitong pagtitig sa kanyang mga mata. Sino? That bastard Jacob. Hindi ko siya tinigilan hanggang sa hindi na siya makabangon. Inawat lang ako ng mga pulis na may hawak sa kanya. You know, Devon, kayang-kaya kong ilagay sa mga kamay ko ang batas ng malaya at walang pumipigil sa akin. Kaya ko siyang patayin dahil sa ginawa niya sa'yo. Pero hindi ko ginawa kasi ayaw kong maging halimaw sa paningin mo. Gusto kong maging karapat-dapat para sa'yo. Pinagkatitigan niya ang binata sa mga mata. Bakit mo kailangan patunayan ang sarili mo sa akin, Hugo? Sa ating dalawa, ako ang maruming babae. Ako ang ginamit ang sariling katawan para sa pera. Huwag mo sabihin yan. It's not your past that defines you, Devon. Hindi ka ba nandidiri nung panoorin mo ang video? Napailing ito at napatiing bagang. Damn it. Hindi ko pinanood. Bakit ko panonoorin yun? Isipin ko pa lang, nasasaktan na ako para sa'yo. Tapos panonoorin ko pa. Para naman akong gago nun. Alam ko naging gago rin ako sa'yo nung una. Pero pinagsisihan ko na yun, Devon. Hindi ko masikmura na makita ka sa ganong sitwasyon. Ang tanong ko, bakit hindi ka nagreklamo sa mga pulis noon? Bakit hindi mo pinagtanggol ang sarili mo nung unang beses na kumalat yun? Bakit pa? Alam ko naman na ibabalik nila sa akin yun. Isisisi nila sa akin lang nangyari. At isa pa, wala na akong mukhang ihaharap sa mga tao. Mabuti na nga lang at hindi marunong sa social media si nanay at si tatay noon dahil hindi nila nalaman ang pagkalat ng video. Hanggang sa namatay na lang ang issue. Pero kahit ilang taon na nakaraan, may mga tao pa rin na hinuhusgahan ako dahil sa video na yon. Araw-araw natatakot pa rin ako na may makakilala sa akin. Yun ang dahilan kaya hindi ko matanggap ang pagmamahal mo, Hugo. Ayokong dungisan ang reputasyon mo. Mula noon, naging maingat na ako sa mga lalaki. Kaya galit na galit ako sa iyo nung ninakawan mo ko ng halik. Nawalan na nga ako ng dignidad at respeto noon. Hahayaan ko pa bang mas lalo akong ilubog ng mga lalaki? Huwag ka na mag-alala, Devon. Pinabura ko na lahat ng video sa kahit na anong site. Wala nang makakapanood ng video na yon. At ito ang pinapangako ko. Wala nang manghuhusga ulit sa'yo. Poprotektahan kita sa kahit na sinong gustong kumago sa'yo. Kahit pa mula sa sarili ko. Nagagalit ako sa sarili ko kasi isa ako sa mga taong humusga sa'yo nung una. Hindi mo ginusto ang nangyari. Hindi mo ginusto na kumalat ang video na yan. Biktima ka lang ng sitwasyon. Mula ngayon, kakalimutan mo na yon. Nandito lang ako sa tabi mo at hindi kita pababayaan. Let me protect you. Kahit wala kang nararamdaman para sa akin. Tila may mainit na kamay ang humaplos sa puso ni Devon habang pinapakinggan ang mga sinasabi ni Hugo. Pakiramdam niya naglahong parang bula lahat ng bigat sa kanyang dibdib at napalitan niyo ng ibayong ligaya. Pakiramdam niya kakayanin niya lahat basta't kasama ang binata. Dala ng labis na emosyon, niyakap niya ito. Natigilan ito ngunit kaagad ding yumakap pabalik ng mas mahigpit. Napapikit siya nang mariin itong halikan ang gilid ng kanyang ulo. I love you, Devon. Walang makakapagpabago ng nararamdaman ko para sa'yo. Nag-init ang kanyang pisngi sa sinabi nito. Salamat sa lahat, Sir Hugo. Salamat kasi hindi mo ako hinusgahan. Just call me by my name. Hindi ka na iba sa akin, Devon. I've already clarified my intentions to you, right? At habang tumatagal, minahal kita. I admire your persistence. Nakita ko kung paano ka nagtiis at nagpakumbaba sa kabila ng mga paghihirap na naranasan mo. You're one of a kind, at hindi ko maiwasang mas lalong mahulog sa'yo.
Kumalas ito mula sa pagkakayakap sa kanya at binigyan siya ng matamis na ngiti. Just rest for today. Aasikasuhin ko ang kaso na isasampa natin laban kay Jacob. I will make sure na hindi na siya makakalabas doon. Muli nitong hinaplos ang kanyang pisngi bago tumayo at tumalikod upang lumabas na. Ngunit hindi na niya kaya na hindi sabihin sa lalaki ang nag-uumapaw na nararamdaman niya para dito. Hugo, may tanong ako. Kabadong tawag niya rito. Tumigil ito at lumingon sa kanya. Hinihintay na ituloy niya ang kanyang sasabihin. May alam ka bang kanta na may pamagat na mahal din kita? Gustong samunutan ni Devon ang sarili. Imbes kasi na diretsuhin niya ang binata sa nararamdaman niya, may nalalaman pa siyang kanta na hindi naman nag-e-exist. Kumunot ang noon nito at natawa bigla. Ang random mo naman. Wala akong alam na ganung kanta. Bakit? Napairap siya dahil hindi nito naintindihan ang kanyang ibig sabihin. Ang slow mo naman, Hugo. What did I do? Inosente nitong tanong at muling lumapit sa kanya at tumabi. Wala, hayaan mo na yun. What's with that song? Hindi mo ba gets? Title pa lang dapat alam mo na. Anong title? Yung Mahal Din Kita? Wala talaga akong alam na kantang Natigilan ito at unti-unting nanlaki ang mga mata na tila may napagtanto. Matalino kang tao pero ang slow mo pagdating sa ganyan, sir. Napapairap na sambit niya. Napakurap-kurap ito. Bakit kasi hindi mo na lang sabihin ng diretso sa harap ko na mahal mo ko? May nalalaman ka pang ganyan, Devon. Anong gagawin ko kung nahihiya nga akong aminin sa'yo na mahal din kita? Inis na sagot niya rito at umiwas ng tingin dahil sa nararamdaman na hiya. Fine. I'm sorry. Pero mahal mo ba talaga ako? Wala nang babayan yun Parang bata na sambit nito. Paulit-ulit naman eh. Nahihiya na nga ako tapos ipapaulit mo pa. Namayani ang katahimikan sa pagitan nilang dalawa. Ang mga mata nila'y mariing nakatitig sa isa't isa, hanggang sasabay silang natawa ng mahina at napailing. Muntik na kasi silang magtalo na naman nang hindi lang sa kakaibang paraan niyang pag-amin ng nararamdaman sa binata. Hinawakan ni Devon ang pisngi nito at masuyo itong tinitigan sa mga mata. Mahal kita, Hugo. Kahit hindi magandang naging umpisa natin, masaya ako na malaman na pareho tayo ng nararamdaman. Pero sigurado ka ba talagang tanggap mo ko at ang nakaraan ko? Shh! That's enough. If I say mahal kita, Devon. Please move on and forget the past. Tanggap na tanggap ko maging sino ka man, okay? Maraming salamat, Hugo. Akala ko wala nang tatanggap sa akin at magmamahal. Pero ito ka. Nangibabaw ang matinding kasiyahan sa mga mata ni Hugo. Nang sa wakas ay nasabi niya ang mga katagang yun. Napangiti ito ng matamis kasabay ng pangingilid ng mga luha nito. Hindi mo alam kung gaano mo ka napasaya, Devon. Hinawakan nito ang magkabila niyang kamay at masuyong hinalikan ng mga yon. Sunod nitong hinalikan ang kanyang noo pababa sa kanyang ilong hanggang sa kanyang mga labi. Napapikit siya ng tuluyan nitong sinakop ang kanyang mga labi. Walang pag-aalinlangan na humalik siya pabalik upang iparamdam sa binata ang kanyang pagmamahal na batid niyang mas lalago pa. Mahal na mahal kita, Devon. Itataya ko lahat para sa'yo. Anas ni Hugo habang magkadikit ang kanilang mga noo. Mahal na mahal din kita, Hugo. Maraming salamat talaga sa pagtanggap mo ng buo sa akin. Kahit pa, hindi na niya natapos ang sasabihin dahil muli siya nitong hinalikan. Napangiti na lang siya at hinalikan ito pabalik. Matapos ang pangyayaring yon, naging opisyal na ang kanilang relasyon ni Hugo. Pinaalam nila yon sa kanilang mga ama at natuwa ang mga ito para sa kanila. Nakulong naman si Jacob dahil sa mga kasong isinampa ni Devon laban dito. Nakikipag-areglo ito ngunit hindi sila pumayag. Tuluyan na ring nabura ang video at nakalimutan ng mga tao. At yun na ang naging simula ng kanyang pagbangon mula sa nakaraan. Nag-aral din si Devon sa kolehiyo at nagtapos ng Bachelor of Science in Hospitality Management. Dahil sa kanyang sipag at dedikasyon, nakapasok siya bilang Guest Relations Manager sa isa sa mga luxury hotel ng Santibáñez Group of Companies. Lumipas pa ang 3 taon, nagpakasal na sila ni Hugo. Sa harap ng kanilang mga pamilya at mga taong naging saksi sa kanilang paglalakbay, magkahawak kamay silang nakatayo sa altar. From the moment I chose you, Devon, nangako na ako sa sarili ko.
Wika ng naluluhang si Yugo. I promise to love you, to protect you, and stand by your side no matter what life brings us. Pangako kung araw-araw kitang pipiliin, mamahalin at ipaparamdam sa'yo na hindi ka na kailanman mag-iisa. Thank you for trusting me with your heart, my love. You're my home, my greatest blessing, and the best decision I've ever made. I love you forever and ever, Mrs. Antibanes. Napangiti si Devon habang pinipigilan ang pagluha. Siya naman ang nagsalita. Hindi man natin alam ang mga mangyayari. Isang bagay ang sigurado ako. Ikaw ang pipiliin ko araw-araw, mahal ko. Salamat sa pagtanggap at pagmamahal mo sa akin. Mahal na mahal kita habang buhay. Matapos ang palitan nila ng vow, isinuot na nila sa isa't isa ang singsing at inanunsyo na opisyal na silang mag-asawa. Sa wakas, matapos ang lahat ng kanilang pinagdaanan, natagpuan na rin nila ang kanilang habang buhay. Lumipas ang maraming buwan. Pinatigil na ni Yugo si Devon sa pagtatrabaho nang malaman nito na nagdadalang tao na siya. Sa loob ng 9 na buwan, hindi nagkulang si Yugo sa pagpapakita sa kanya ng walang kapantay na pagmamahal. Isinama na rin niyang manirahan sa mansyon ng kanyang ama dahil mag-isa lamang ito sa dati nilang tahanan na buong pusong pinayagan ni Yugo. At dahil doon, mas naging masaya ang mansyon, lalo na nang isilang niya ang isang sanggol na lalaki. Kamukhang kamukha nito si Yugo kaya tuwang-tuwa ang kanyang asawa. Hindi naging hadlang ang kanyang nakaraan upang mahalin siya ng lubos ni Yugo. Mas pinili nitong unawain na may mga pagkakamali na nararapat ng iwan sa nakaraan, lalo na kung ang mga ito ay hindi na makakapagpabago sa pagkatao ng isang tao, sapagkat ang tunay na pag-ibig ay hindi nasusukat sa nakaraan, kundi sa pagtanggap, pag-unawa, at pagpiling manatili sa kabila ng lahat. The end. Kung nagustuhan mo ang istoryang ito, please don't forget to like, comment, and share it with your friends. Your support really makes a difference. Thank you and see you sa ating next story. Keep safe and be blessed.